Magandang Monday morning, Pilipinas! Good morning, Ricky girl! Good morning, Patty! It's a beautiful Monday! Yes, it is! How was your weekend? Siyempre, Ano? Tinuwa ito. Katatanong ko lang, may nakakatawa ba sa question ko? Natawa na kaagad siya. Hindi kasi alam ko na, as usual, syempre nagpahinga tayo. Oo. Pero as usual, puyat na naman kasi dahil sa World Cup na yan. Hindi ko invested ka ba sa World Cup? Ay, oo, Anong yes. team mo ba? Well, supposedly Argentina. Argentina? Kasi Uy, because of malakas Messi. sila, di ba? Oo. Kaya lang, mukhang ngayon, ang mananalo daw ay France. France, hindi Brazil? Hindi. Di ba malakas sila ng Oo. Brazil? Pero may bago ngayon, Norway. Norway? Naku, ang ganda ng mga storya ng World Cup. So, dapat, I don't know kung, sabi nga hindi masyadong sikat daw. Oo, ang World Cup. Although my dito. son also is into World Cup, pero I'm Diba? not sure if he's as invested as yun na napupuyat siya. Napupuyat talaga ako. Oo. Pero maganda yung weekend ngayon kasi medyo lumamig na ng konti, pero kahapon Kagabi. grabe yung buhos. Grabe, biglaan, Oo, biglaan. Tapos kaninang umaga habang nagwo-walk around ako dito sa grabe ang dami mga Basa-basa? mga dahon. Talaga? Talagang nakita mo talaga na ang lakas ng ulan kagabi. Tapos dapat magpapamasaya ako, hindi nakarating yung aking masahista dahil nga yung rider daw sa kanya wala daw dalang kapote. Oy, hindi pwede yun, ha? Kaya nga, Dapat matik yan that's sa mga why. rider. Kaya nga, Oo. so nabasa daw talaga siya. Ay, Kaya sabi kawawa niya, ma'am, naman. i-reschedule. Kaya I was so looking forward. Oo, ang Di sarap ba? yan. Ang Oo. sarap. Pero nevertheless, I had a restful weekend like Why? you. Why? Anong ginawa Uy, mo? sa mga magulang, kung meron Ano? kayong hinahanap na gawin, manood kayo ng Toy Story 5. Ay, labas na, Nag-movie date lumabas kami na. ni Paolo. Ay, ang ganda-ganda. It's very... Na-appreciate pa ni Paolo? Na-appreciate. Alam mo talaga, kasi yung tungkol ngayon, di ba usually Toy Story sa mga bata na naglalaro. Ngayon, dahil nga, yung isang bata na yung mga friends niya, wala siyang friends kasi lahat yung friends niya laging naka-gadget. Ay, talagang... So dapat, Oo. kaya it has a very nice message for kids na talagang parang the message is you shouldn't forget to play with toys and make friends. Kasi 'di ba ang mga gadgets, wala kang interaction. Wala, oo. Tapos wala kang friends na real. Nakaka-brain rot nga daw yun. Brain rot. Oo. Tapos, yun nga, may friends ka, pero you're all online. Yun ang interaction. Iba, Oo. syempre, yung naghahawakan kayo, nagpapatintero, di ba? Yung mga nagpe-play-play, di ba? So, magandang manood ng Toy Story 5. So, nandun pa rin si Woody tsaka si Buzz? Yes! Tapos si Woody, kinakalbo na. Kinakalbo na Ay, siya. grabe. Nakakatawa. Parang uso ng kalbo ngayon, Sabi ko kasi kay Paolo, paano nakakalbo? Toy si Woody. Sabi niya, ma'am, his hair supposed to be painted. Sa sobrang luma na niya, nagfe-fade. Kaya parang nagkakaroon na siya ng Bald spot. ng bald spot. Ang galing naman, in fairness, nakikisabay sila sa agos ng panahon. Imagine, Toy Story 5, ilang years na yun? 20 So, years si Paolo na. grew up with Toy Story. Yes, that's why sabi niya, Mommy, I love Toy Story. Talagang kinalakihan niya yan. Cute. Kaya pinanood namin. Nag-movie date kami. Ay, ang sarap diba? naman. Ako naman kasi- Movie date 20 years old. Diba? That's always nice. Ako, Yeah. kakadate ko rin yung mga anak ko, 20 years old and 16. Asan kayo nung weekend? Siyempre, nanood kami ng World Cup nga. So, World pinuyat Cup. ko rin sila. Okay, sa mga nakikinig po sa amin ni Ricky Girl sa Radyo Aguila 1062 o sa mga nanonood sa kanilang mga television set, sa kanilang cellphone, sa kanilang iPad, laptop. Good morning! And Yan. today we will start our day with our Ayoko na, pwede ba? joke. Hoy, dapat over the weekend nakapag-practice ka na. Dapat marunong ka na mag-deliver ng punchline. Dapat may timing ka na. Ano tawag nila? Comedic timing. Yan. Sige nga. Sige Umpisan na nga. natin. Okay. Papi. Alam mo naman, gandang-ganda ako sa'yo eh. Di ba, lagi ko sinasabi, ang ganda mo ngayon, Papi. Alam naman tayo, Mutual Admiration Society. Ikaw rin, ang ganda mo. Thank you. Pero alam mo, tuwing sasabihan ko si Papi, ang ganda mo today. Sabi niya, lagi naman. Di ba? Parang feeling ko, takang-taka ka pa na ang ganda ko. Di ba? Given na yun eh. I know that. Pero minsan kasi talagang, extraordinary. hindi nabubulag ako sa face card mo. Wow! Ako si Joy Mayo maniwala. Talaga, sige, magpapautang ako sa'yo. Kaya nga, gusto ko Okay. sabihin sa'yo, isda ka ba? Bakit? Kasi, kasi, you is the one for me. Ano ba? Ay, wala na naman. Fail. Paano mo sasabihin yun kung ikaw? Okay, ganito. Sige, paano? Balik. Turuan mo ako. Okay. Ricky Girl, Ano? isda ka ba? Bakit?
Kasi you is the one for me. Oh, ganon. Kasi it's parang a love joke. Kasi you is the one for me. You is So you the should one say it with feelings. Ayoko na nga magpadala ng jokes. O sige, take two. Let's try. Next. Ikaw naman O yan. sige, Ricky girl. Oh. Sopas ka ba? Sopas? Oo. Bakit? Kasi you make my heart beat so fast. Oh, di ba? Kasi you pwede. make my heart beat so fast. Ayan. Kapag may nakita kayong maganda, di ba? Para si Patwi, ayan yung mga linya nyo. Oo, linyahan. sopas ka ba? Oo, di ba? yan. Yung Mga corny jokes. Yung mga Minsan yung may mga girls na nakukuha sila sa corny jokes, ha? Di ba? Marami dun eh. Yung Diba? napaka-corny, natatawa sila. Di ba? Kaya minsan yan yung style eh. Kahit na Oo. hindi naman, kahit na facially challenge. Correct. Diba? Pero may sense of humor. Oo. Ay, Kahit maraming tignan mo, di ba? Maraming komedyante. Ang gaganda Correct. ng mga Di ba? Sina asawa. Dolphy, yung mga ganyan, di ba? May comedic timing May sila. comedic timing. O, ikaw, your turn. O, sige. Okay. Kunyari, ano tayo, mag-jowa. Sige. Sige. Patwi, tubig ka ba? Bakit? Kasi my love for you is too big. Oh, ayan. Pwede na. Ay, ito. Ano ang tawag sa anak ng taong grasa? Ano? Eh di, baby oil. Gusto ko yan. Ito, bagay sa'yo yan. Ano ang bansa ang walang pangit? Ano? Eh di, Uganda! Ganda. Ganda. Kaya. Ano ang bansa ang madulas? Bakit puro lahat ang madulas sa'yo ngayon? Di bale. Anong bansa ang madulas? Ano? Eh di, Greece. Anong bansa ang hindi sa atin? Eh di, ano? Eh di, Kenya. Ito. Anong bansa ang lagi nagmamadali? Ano? Eh di, Russia! Ito. May follow-up ako, pero wala dyan sa ano. Hoy, may baka dyan sarili. Ano ang bansa na walang sikat? Eh di, Laos. 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 Sige. Ano pa? Ikaw. Sabi mo, ayaw mo to. Sige na nga. Oo. Sabihin na rin natin. Kawawa naman si Obed. Sa'yo nag-isip ito. Ayan na. Ayoko yan. Okay, Sabi ko, sige. napaka-forcing it talaga. Anyway, sana po, sabi nga namin ni Ricky, sana mas kinapapano napatawa namin Yan, kayo. oo. Di ba? Start your week right. First day of the week. Dapat masaya. Oo, Ano? Do you know, next week, mag-July na, no? Alam ba, do you know next week, meron may birthday? Ako yun! Ako may birthday, kaya handaan nyo na ang inyong 61 greetings. Di ba? At tandaan niyo po na kami ay located sa 25 Central Avenue, Quezon City. Yan si Rovi ng Mindanao. Lagi akong kinukulto ko sa'yo. Pwede bang pansinin mo naman? Sige. Alam mo naman ako, hindi naman Rovi ako. padala ka ha. 61 gifts. Ayan, para sa iyong idol. 61 greetings, okay na. Yan. Okay, umpisa na natin ang ating Super Panalo News ngayong unang araw ng linggo, Lunes, June 22, 2016. Kung may award para po sa Ultimate Supportive Husband, pasok na pasok dito po si J.R. Vargas. Bakit? Mula construction worker hanggang naging tricycle driver daw siya, todo kayod si J.R. para lang maitaguyod ang pangarap ng kanyang asawa na si Hazel na maging guro. Wow naman. Such a supportive husband. Habang namamasada mula madaling araw hanggang gabi, so more than 12 hours yan, sinisigurado niyang may pang-tuition at panggasto sa pag-aaral ang kanyang misis. Wow. At sulit daw ang lahat ng sakripisyo na dahil hindi lang teacher ngayon. Si Miss Hazel. Si Miss Hazel ay may master's degree na at matatapos na rin ang kanyang doctorate degree o ang kanyang PhD. Grabe Hindi lang basta-basta talaga nakapagtapos. Talagang may doktora na masters. siya. Yes. So kahit dumaan daw sila sa panghuhusga ng ibang tao, syempre marami nagsasabi, bakit si Mrs. napaka-career-oriented habang si Mr. kayod ng kayod. Di ba yung mga ganyan? Hindi daw naitinag ang pagsasama ng mag-asawa. Siguro mas lumakas. Para kay Hazel, si JR daw ang kanyang biggest supporter at answered prayer. Ang sweet naman. How nice to have a very That is supportive true love, husband. no? Yung wala siyang insecurity, di ba? Na sige, di ba, ikaw ang umangat. Ikaw magkaroon ng doctorate, ikaw magka-PhD. Habang ako, okay na sa akin maging tricycle driver, construction worker, basta Ang may hirap ang bigay. pinagdaanan niya, Correct, ha? kaya nga. So at kung bibigyan down siya ng chance na umulit daw ang second
chance, Oo. si JR pa rin daw ang kanyang Oo pipiliin. naman, tignan mo, that's true love. Nako, Ay, true love yung yan. ibang mga tatay, di ba? Oh, Father's Day kahapon. Oh, Happy Father's Day to my Jajanik! Oh, my Ayan. father. Oo, Oh, yan. wala na. Dapat nga kahapon pupunta kami sa semeteryo Oo, eh. kaya lang. Kaya lang sobrang lakas. init. Ay, may init nung Mainit. umaga. No, nung hapon, we Nung were supposed to hapon. go after lunch. Oo. Ang tindi ng init. So sabi ko, ma'am, syempre mami ko, senior na. Oo. Sabi ko, mami, let's wait na lang. Baka next week para, sana mas maganda yung panahon. Tama. Di ba, mamaya, alam ko, inaabangan mo ang ating weather report. Oo nga. Okay, Ricky Girl, can you beat my love Siyempre. story? Mula sa love story na built on support, love, and sacrifices, si JR nga po yan. Ito naman, isang negosyante nagsumika para maging successful ang negosyo. Kung may comeback king ang negosyo, baka si Nico na yun. Comeback king? O comeback king. O, Kaya bakit? noong 2011, sinubukan niyang dalhin ang Ilocos Empanada sa Davao City. Pero Uy, diba, habang, ayun na nga. nasaan na yung Ilocos Empanada Wala nga, mo? sarado pa rin tuwing umaga. Naku, isang linggo ka na niya na. Nagkikrave, Hindi, oo. naglilihi ka. Yun na nga. Ito naman si Joyme, hindi pa kumukuha. Dapat katukin nyo na yan yung... Oo. Meron dyan malapit sa Oo atin. nga, si Farinas Empanada, Oo, di ba? masarap yun. In fairness, masarap yun. Okay. Ito. Kaya lang, syempre, sa umpisa, 4 hanggang 7 piraso lang yung nabibenta niyo. Naku, Imagine. 4 na 7. Grabe, buong araw, di ba? Buong araw? Oo. Kaya naman, alam mo ginawa niya, nag-approach siya. Bumalik na bansa, bumalik at negosyo ulit. Ayan. So, hindi nag-work. So, nag-OFW muna siya. Oo. Ayan. Pero nung pagbalik po niya, nagsimula ulit siyang umarangkada sa negosyo niyang Ilocos Empanada. Dumating naman yung pandemya. Nako. Ayan na naman, napilitan na naman siya magsara. Pero hindi pa rin siya sumuko. Noong 2023, restart ulit. Restart. At noong 2025, nag-viral ang kanyang Ilocos Empanada na ngayon, isa na sa mga pinipilahan sa Davao. Oh, imagine, Ilocos Empanada sa Davao, In Davao, City. no? Grabe, in fairness. Ngayon, tuloy-tuloy na ulit ang expansion. Aba, may expansion na ng kanyang negosyo dahil marami na ang nakatikim ng ipinagmamalaki niyang Ilocos Empanada. Siguro Ilocano siya, malamang. Malamang, ano? oo. Ang lesson dito, hindi po porket nagsara na ang negosyo, tapos na. Minsan, reboot lang talaga ito bago mag-level up. Ako, ang tip ko dyan, pag alam mong masarap talaga yung produkto mo, di ba, siguro lang wrong location. Yun na, O, oo. kulang ka sa marketing. Ayun, oo. Pero if you really believe in your product, Tama. ayun na nga. Kasi ang negosyo, hindi rin sapat na masarap lang yung produkto mo eh. Oo. Kailangan location. Location number, ayun natutunan ko last number year. 1. Tapos number 2, kailangan rin may marketing ka. Kasi Tama. paano malalaman ng mga tao na may masarap kang produkto kung hindi either word of mouth yan, Tama, di ba? oo. O maski na yung mga Ngayon, flyers. ngayon, social media, mag-post ka lang, oo. Correct. Oo. Diba? Tas ang sarap naman talaga. Ang sarap ng Ilocos Empanada. Tapos Oo. ano siya, yung mainit, Yun yung na. crispy, yung Oo. mga gilid-gilid. Tapos pag kinagat mo, mapapasok ang dila mo. Yun. Tapos ibababad mo sa suka. Yun ang sarap. Naku, Yan yan ang ang masarap talaga. Joy Naku, me. yan ang... Ay, Pwede ba? ketchup. Ay, yung mga iba, ketchup pala ang gamit. talaga? Ito suka. May nakita Ako gusto ko kanina. ng suka Ako, talaga. ayun, ketchup. So, ay, oo nga, no. Oo, naku, sige nga. Kung ano, ang pangalan niya? Ano pangalan nung may-ari ng ano? Ang pangalan niya ulit? Si J, hindi si JR. Hindi si yan. JR. Nico. Nico. Si Nico, Naku, Nico. ayan. From Davao. From Ilocos to Davao to Manila. Ay, Joy, alam mo na isang handaan natin sa birthday ni Patty, ha? Ilocos Empanada. Okay. O, ito diba? naman po, isang Filipino-American naman po ang nagbigay ng panibagong dahilan para maging proud ang mga Pinoy sa buong mundo. Bakit? Bakit? Isa na naman Pinay naman po ang nagdala ng karangalan sa global stage. Siya po ay si Yasmin Tayag, ang nagwagi ng prestigious James Beard Media Award para sa Health and Wellness category. Isang pagkilala na madalas tawaging Oscars of the Culinary World. O pagkain na naman ito, talagang Pinoy. Mahilig kumain, mahilig magluto. Ginanap po ang awarding ceremony nitong June 13 sa Art Institute of Chicago, kung saan kinilala ang mga natatanging nagwagi sa larangan ng books, broadcast media at journalism. At bukod po sa pagiging science writer ng The Atlantic, kilala rin si Yasmin sa pagsusulat tungkol sa pagkain, kalusugan at agham. She's a writer. So Pinoy pride din po ang kanyang kwento dahil kahit
kahit lumaki siya sa Canada at ngayon ay naka-base na siya sa New York, dala pa rin niya ang pagmamahal sa kulturang Pilipino. Imagine, no? Galing. ah. Congratulations. James Beard Award. Oo. Congratulations So to young, ano? Yasmin. Yes. Oo, ayan. Oh, can you Sana beat my tuloy-tuloy yan. story? Of course. Oh, sige. Ito, kakaiba rin tong story natin. Okay. Dahil ito, good news naman, Patty. Dahil matagumpay po na napaghiwalay ang Filipino conjoined twins, si Uy. Olivia at Gianna Manuel, Oh. matapos ang 6 na oras ng operasyon sa Riyadh, Saudi Arabia. Wow, Actually, 6 maiksi na yun, ha? hours. Oo. Pero maiksi na yun, 6 hours. Oo. Isinagawa po ang komplikadong procedure ng 22-member medical Wow. team sa ilalim po yan ng Saudi Conjoined Twins Program. Ayan, swerte din naman nila. Oo. Matapos po ang operasyon, nasa stable condition na ang kambal at patuloy na minomonitor ng mga doktor. Ayon sa kanilang ina, matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Mula nang ipinanganak sina Olivia at Gianna nang magkadugtong noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija, dumaan ang pamilya sa matinding pagsubok. Ngunit ngayon, isang bagong chapter na ang kanilang haharapin bilang dalawang magkaibang individual. Mas lalo pang nakakatouch yung kwento, ha, dahil sinagot ng Saudi government ang lahat ng Wow. gastusin para po yan sa operasyon and aftercare ng mga bata. Ayun yung Oh, congratulations. Ay, how nice to hear mga stories like Diba? that. Conjoint. I wonder where they're joint. Sa hips, kung Oo, saan sila, diba? no? Delikado yun delikado eh. talaga. Delikado Imagine. yun, no? Ang galing ng Saudi, ano? Oo, mayroon Ayan. pala silang program na Diba? ganyan, no? Oo, kaya Galing. baka yung meron po tayong mga taga-subaybay dyan na may naku, similar na kondisyon. Sana, Oo. no, mabigyan pansin para sakali, no? Oo. Ang Saudi Arabia government mag-sponsor ulit ng mga ganyan. Salamat po sa Saudi. Kagabi, kasama, this week, last weekend, kasama yung Kingdom of Saudi Arabia sa mga naglaro sa World Cup. Oh, Pero natalo magaling rin sila. Di ba magaling sila? Magaling Pero sila talaga. matalo. Oo, How ayan. many countries are joining? Dami. Hindi ko The 50 plus yata eh. Oo, yata. Di ba it's in the Kasi may US, qualifying in eh. Mexico, and in Oo. Canada, di ba? Those Kaya are the nga. 3 venues. Kaya alam, ang swerte din nila kasi talagang ang dami daw talagang pumapasok na negosyo sa kanila ngayon. Imagine may isang restaurant sa Chicago Oo. na ubos at kaubusan ng mga lahat ng kanilang stock. Tinda. Kasi Wow. imagine mo, lahat ng European na ang dami first-timers palang punta ng Amerika. Oo. Naaliw sa pagkain. Ito yung nag-viral. Oo. Hindi nila alam, the ranch na dip? Oo. First time nila makatikim na ranch. Ah! So sabi nga nila, ganito pala sa Amerika. Sa Amerika. Kaya talaga, ang maganda rin naman sa World Cup party, Oo. kahit anong pagkakaiba-iba. Oo, halimbawa, nagsasama-sama. Oo, kaya ang saya-saya. Oo, Oo. saya-saya. Eh, hindi Okay. ko alam kung masaya ka dito. Dahil bakit? wala ka Sige na massage nga. kagabi dahil Oo sa kanya. nga. Sige, kamusta ang panahon ngayon natin ngayong araw na ito? I think, kaya biglang bumuso ulan kagabi dahil po kay Typhoon Francisco. Si Francisco na. Si Francisco. Oo. Kasi lumalakas pa siya habang tumatak sa Philippine Sea. Nako. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometers sa ilangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran, or that's west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayan, kaya bahagya po siyang bumilis. Ayon sa pag-asa, posibleng mas lumapit ang Typhoon Francisco sa kalupaan ng bansa ngayong araw. So wala Ay. pa yung kagabi, ha? Oo. Kaya hindi isinasantabi ang posibilidad na magtaas ang pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon na dulot po ni Bagyong Francisco. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng pag-asa at ng mga lokal na otoridad para po sa mga susunod na update. Samantala, makararanas na maulap na may karat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat ang Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa epekto naman ng Southwest Monsoon o yung puyong habagat. At sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng bansa, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Kasi naman pagkidlat, lalo na po sa hapon at gabi. Ang pinakamataas sa temperatura, naku, ito, tumaas ulit, 35 degrees Celsius, no? Na mararanasan mamayang alas 2 ng hapon. At lulubog pang araw mamayang 6:28 ng gabi. Uy, alam ba, Patpi, kahapon pala, it was the longest day Oo nga, I read that in nga. the Philippines. Oo, Kasi meron tayong oo. summer solstice. Solstice dito na. sa Oo, Okay, ano Ricky nako Girl, mo? nako. Ano? Shout out kay sa ating masugid na... Masugid? Masugid pala. Ano sabi ko?
Masugid na si Jetro Japet. Gumawa siya ng ng art Anong ginawa card. niya? Net25's comedy duo. Miss Patti Dasa and Miss Ricky Matay. Di ba? Ayan. Sana thank maraming you, mag-agree. Jetro. Jetro ha. Talagang. Thank you. Jetro, mag-contribute ka naman ng jokes at naubusan na kami. Oo nga. Parang pigang-piga na. Piga-piga na mas nahirapan na aming researchers maghanap ng joke kaysa kasi mag-research issue, ng no? news issue. Ayun ng item. Thank you, Jetro. Okay, magandang balita po. Naku, because today is Monday, umpisa Good news natin. ba yan? Good Magandang news? balita. Dahil Lunes ngayon, alam naman po natin, tuwing Martes, bukas, ang galawan po ng presyo ng mga produktong petrolyo. So asahan po natin na isang big-time rollback po bukas. Kaya kung kaya nyo po maghintay hanggang bukas, wag muna kayo magpakarga ngayong araw. Dahil ang diesel, tinatansya po nila 9 pesos to 10 pesos per liter. Wow. Ang ibababa, habang ang gasoline naman po, 4 pesos to 5 pesos kada litro. At ang kerosene naman, 10 piso hanggang 11 pesos kada litro ang ibabawa. So big time. Galing naman. Mega oil price rollback. Ayon po sa Department of Energy, resulta ito ng initial lang. Naku, kahapon namalitaan natin binomba ng Israel ang Lebanon, kaya nagalit ang Iran. Sabi nila, sasara namin ulit ang Strait of Hormuz. Diba? Wala, nakapagbitaw na kasi yung sa oil market, kaya may rollback bukas. So, initial peace agreement ito ng Estados Unidos at Iran para matapos nga ang gulo. Sana nga po, magtuloy-tuloy na ito dahil sa huling balita nga, muli isinara po ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis, pati po sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Kasi hindi pa lahat talaga nakakabiyahe. Tama, oo. Diba, iilan pa lang kasi nga natatakot pa yung mga iilang mga barko na umalis dyan sa Strait of Kasi Hormuz. you can never can tell, as you always say. And like you said nga, ayan, nagbomba ang Israel. But what did I say? Diba? Oo. Kaya mag-ano Until ka the naman. fat lady sings, walang kasiguruhan dyan. Ayan talaga, hindi maganda kapag may trust issues at overthinker, no? Oo nga, trust issue. Pero ngayon, ang Israel. Kasi Israel kung na. Estados Unidos at saka ang Iran, okay sila, nagkasunduy sila . Pero ang Israel nga, biglang nagpabomba sa Lebanon. So, ayan, nag-retaliate ng Iran. So, ay, nako, ewan Sana ko. nga, let's give peace a chance na, Yeah, no? sana in our lifetime na magkaroon talaga tayo ng world peace. Diba? Walang digmaan at all. Kailan kaya mangyayari yan? Ang alam ko lang doon sa history books, Elizabethan era lang dati yan. Nung kailan yun? 16th century pa, Naku, 15th Diyos ko, century, di ba? So tagal parang naman nun. ang tagal-tagal na nga. Na walang world peace. Na walang digmaan nun. Kaya nga, na walang Oo. world peace. Na may talagang may world peace. Na may world peace. Oo. Na talagang walang mga bansa nag-aaway. Nag-aaway-away, Dapat talagang lahat peace. Imagine, Peace, okay man. na nga kay Tatay Trump, diba? Tsaka Oo. kay Iran, o kay Iran. Masood, Pakistan. Tapos biglang ito naman. Okay, Ricky Girl. Sige naman, Marami pa rin ganun tayong tayo. tatalakayin. Oo. Sinisenyas na tayo, 8:26 na daw. Anong issue number 1 natin? Ito na pag-usapan natin ito lagi. Alam ba, bago pa mag-viral, kami na ni Pat P talaga, yung talagang bilib sa ube. Oo. Mula sa mga traditional po hanggang sa mga trendy na desserts at inumin, ay patuloy nga po na sumisikat ang ube ng Pilipinas sa world market. Ano ba yung mga oportunidad at hamon na nakaakibat ng lumalaking demand dito? Pag-usapan po natin ngayong umaga ang tungkol sa worldwide trend ng ube. Kasama po si Dr. Fermin Adriano. Ayan, ang ating suke. Mula siya dating former Undersecretary ng Agriculture. Talagang specialty niya yan. Yung mga pagkain, food, agriculture, rice, di ba? Kaya exciting, okay. Exciting. Ube. Marami akong kilala. Favorite ang ube. Ube ice cream, ube cake, ube chips. Lahat talaga ng ube. Ube drinks. Ube drinks, ube cookies. Lahat di ba? na yun, Okay. Sabi nga lang, next matcha daw yan. Matcha, Oo. yan. Issue number 2 naman po natin. Ito, politika naman, usaping politika. Itinuturing na makasaysay ng House Bill number 8389 o yung tinatawag nilang Anti-Political Dynasty Bill matapos itong maaprubahan sa ikatlo, third at final reading sa pagbasa po sa Kamara de Representantes. Kauna-una ang pagkakataon na nakalusot ang isang panukalang naglalayong alisin ang political dynasty. So, gayunpaman, iginit po ng mga kritiko na nananatiling mahina pa rin daw ang ilang probisyon ng panukala at may mga puwang na maaring magbigay daan para mapanatili pa rin ng ilang makapangyarihang pamilya ang kanilang impluwensya at kontrol sa politiko. So sa kabila nito, naniniwala po ang mga taga-suporta ng panukala na isa naman daw itong mahalagang unang hakbang, first step, baby step, kaysa sa wala
di ba? Oo. Tungo sa pagpapatupad ng provision ng 1987 Constitution na nag-uutos nga sa Estado na ipagbawal ang mga political dynasty. Isang mandato na matagal nang nananatiling hindi ganap na naisa sa katuparan. 38 years nakatenga ito Oo. na sa konstitusyon natin, yet hindi talaga umaarangkada. Oo. So pag-usapan natin to, ang panukalang ito, ang anti-dynasty bill, at makakasama natin ngayong umaga si Congressman Toby Tiangco ng Lone District of Navotas City. Very interesting yan. Uy, teka lang. Oh. Sana magkaroon tayo ng triple P ulit, ano? Ano yung Galing sa Navotas. Pansit. Pansit, patis. Patis at ano pa yung Puto. isa? Puto. Ang sarap, O yan, sarap. Kong Toby. Okay, Oh. at bago po tayo mag-commercial break, Oo. meron tayong live report. Patay po, ito nakakagulat ha. Patay po ang tatlong magkakaanak. Oh. Kabilang po ang isang bata sa isang massacre dyan po sa Talisay, Batangas. Agad naman po naaresto ang suspect at hindi na rin po itinanggi ang nagawang krimen. Bakit kaya, no? no? Alamin natin ang motibo sa live report ni Jim Tejano. Jim, ano nangyari dyan sa Batangas? Yes, good morning Pat, P at Ricky. Nakakalungkot nga na balita dahil isang karumal-dumal na krimen ang naganap nitong nakaraang Biyernes lamang ng gabi sa Talisay, Batangas, kung saan tatlo na magkakamag-anak ang nasawi matapos na walang habas pagsasaksaki ng sospek. Ang sospek mismong manugang pa ng 59 anyos na biktima. Nakakalala ko kapatid ko. Kala mag-anak lang. Yan na yung natutulog nakaligtas. Buhay pa. Sinilip ko. Yan, yan. Kala ko patay din. Duguan at nakahandusay sa sahig ng ikalawang palapag ng kanilang bahay ang tatlong magkakaanak na ito nang datna ng mga kamag-anak sa Barangay Ayat, Talisay, Batangas, Biyernes ng gabi. Sa kabilang kwarto, natagpuan ang 2 taong gulang na batang lalaki na may tama ng saksak sa tiyan. Naisugod pa ito sa ospital ngunit kalaunay binawian din ang buhay. Dead on the spot ang 35 anyos na ina ng bata at ang 59 anyos nitong lola. Patuloy naman na nagpapagaling sa ospital ang 6 na taong gulang na batang babae. Ayon sa pulisya, nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Nakaligtas naman ang 15 taong gulang na dalagita, 12 anyos na binatilyo, at 7 taong gulang na bata na pawang mga anak ng pinatay na ina. Sinubukan pa umanong pasukin ng suspect ang silid kung saan nagkubli ang mga bata. Pero hindi ito nakapasok dahil nakapagkandado ng pinto ang mga nakaligtas. Pinasok po ng suspect yung bahay ng mga biktima. Nanggaling po siya doon sa baba at umakyat sa terrace. Ang una niya daw pong sinaksak yung lola. Yung lola nga daw po ang ginawa, kinarangan daw po siya para daw hindi niya mapasok sa kwarto yung mga bata nating biktima. So nakapagkandado po ng pinto yung ating mga survivors. Ang 2 minor de edad dumaan sa bintana upang makaligtas at makahingi ng tulong sa kanilang kamag-anak. Yung dalawa na medyo napasilip kung bakit nagkakagulo. Ay may tao nga rin nakapasok na nalaman na may tao diyan na nakapasok na sila tumakas na may bay sa gilid ng bahay na may katintutungan nakapagsumbong sa aming pamangkin na pinatay ng ganun na wala sa pag-iisip yata yun. Kahit yung isipin mo, patay mo siya ng 4 beses, kulang pa. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na posibleng may tinatangkang pagtakpan na krimen ang sospek. Ang motibo po ng krimen ay nagsimula sa kasong rape na isasampa doon sa suspect na nalaman po ng pamilya ng biktima na ilang taon na pala siyang nire-rape nung suspect natin. At siya daw po ay tinatakot na papatayin ang buong pamilya kung sakali po siyang magsusumbong. Sa ikinasang hot pursuit operation, agad na aresto ang suspect sa Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Sa backtracking ng CCTV, makikitang naglalakad pa ang suspect sa bahagi ng Talisay, Tanawan Road pagkatapos ng krimen. Na-recover din ng mga otoridad ang kutsilyong pinaghihinala ang ginamit sa pagpatay. Hindi naman itinanggi ng suspect ang paratang at inamin siya ang may gawa ng krimen. Takot po kasi ako makulong eh. Gawa po ng... May nangyari po sa amin nung pamangkin ng asawa ko. Eh hindi ko po alam na gano'n na po pala na umabot na siya dun sa pulis. Eh may ikakaso po sa akin na rape.
wala po akong maisip na way para hindi po ako makasuhan. Kaya ang naisip ko lang po sana yung ganon, yung yun sila. Kaso hindi po pala tama yun na yung mali is aanuhan mo din ng mali. Mas lalo pa siyang lumala po. Nahingi po ako ng tawad kahit alam ko pong wala na pong kapatawaran siguro po yun. Nahingi po ako ng pasensya po sa lahat ng kamag-anak nila. Pat P at Ricky, sa ngayon nga ay nasa kustodiya na ng Talisay Police, Batangas itong suspect natin at naharap siya sa mga kasong 3 counts ng pagpatay at frustrated murder. Balik sa inyo. Oh my, so Jim, parang dun sa confession niya, parang gusto nga niyang pagtakpan yung ginagawa niyang paghahalay. Pero sabi niya natatakot siyang makulong. Pero parang hindi ko maintindihan kung ano yung niya, no, yung logic niya. Ikaw ba naintindihan mo? Na-gets mo? Yes, Pat P, base nga doon sa naging investigasyon ng pulisya, halos nagdadahilan na lamang para pagtakpan ng suspect yung talagang naunang krimen na nagawa niya doon sa 15 anyos na biktima. Bagamat hindi na natin nakausap dahil minor de edad nga yung biktimang sinasabi na di umano'y ni-rape. At inamin naman mismo sa atin ng suspect yung kanyang ginawang kahalayan doon sa biktima, ay yun talaga ang punto kung bakit niya nagawa yung karumal-dumal na krimen dito sa pamilyang ito. Okay, nakos. Sige. Nakakapang-imagine, Lunes na Lunes, Diba? tapos ganyan ang massacre ka agad, ang balita na haharap sa atin. Mag-ingat ka dyan, Jimmy. Thank you very much sa iyong report. Thank you, Jim. Thank you. At ang oras, alas 8:35 na po ng umaga at magbabalik po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Kaya mo yan. Parang sintonado. One more time. Oras! Alas 8:37 na po ng umaga. Silipin na natin po ang sinundang pangunahing news ngayong araw ng Lunes, unang araw ng Linggo, June 22 na po. Inaasahang matatapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon ito po kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Formal na po nagsimula ang pre-trial conference noong Huwebes, June 18. Ito na po ang inisyal na pagharap ng prosekusyon at depensa bago magbuklod ang mga senator judge para maging impeachment court sa July 6. Naharap si VP Sara sa mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Ikalawang beses nang na-impeach ng Kamara de Representantes si Vice President Sara noong nakaraang Mayo. Tiniyak din po ni Jokno na hindi maapektuhan ng pagmamarka ng mga ebidensya ang impeachment trial na matutuloy anya sa July 6. Pero nananatili anyang bukas na katanungan kung ilan ba ang kailangan bilang ng mga boto ng senador para mahatulang nagkasala ang isang na-impeach na opisyal. Para po kay dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, 16 pa rin daw ang kailangang bilang para mahatulang nagkasala si VP Sara. Pero kung madedeklarang pugante at maalis sa pwesto si Senator Bato de la Rosa, maaring maging sapat na ang 15 boto dahil maituturing ng constructively resigned ang senador. Lumalayo niya sa legal na sistema ang isang pugante. Ipaniliwanag rin po ni former Justice Ascuna na nakabase ang voting threshold sa bilang ng Senado. Nariyan man o wala ang isang senador sa Senado, hanggat nananatili itong miyembro, kailangan niya silang isama sa bilang ng 2/3 ng kapulungan. Isa si Ascuna sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. 2/3 vote ng Senado anya ang itinakda sa saligang batas para maproteksyonan ang tenure ng pinakamatataas na opisyal ng bansa. Kasalukuyan nagtatago si Senator Bato de la Rosa matapos maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest para sa kanya, kaugnay po na naging papel umano to bilang co-perpetrator sa murder or pagpatay bilang crime against humanity sa pagpapatupad ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nakadetine naman sa Quezon City Jail si Senator Jingo Estrada
matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder kaugnay po ng mga anomalya sa mga flood control project. Samantala, binisita po ni Vice President Sara ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol na yumanig sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sinilip niya ang kondisyon ng mga evacuee na kasalukuy na nanatili sa mga emergency shelter sa parehong bayan. Namahagi rin siya ng tulong sa mga apektadong pamilya. At naglabas din po ng pahayag si VP Sara para bigyang pugay ang mga ama na nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Kinilala niya ang walang pagod na pagtatrabaho ng mga ito sa pagtugon sa mga sakuna. So ayan, no, 15 nga ba o 16? 16 pa rin nga daw eh. Unless nga ma-declare nga daw si Senator Bato na constructive, ano nga yung Parang word? resigned. Oo, na siya. constructive Pero again, resign. go back to the question, kasi hindi naman talaga ina-acknowledge ng iba pa na meron ditong jurisdiction, yung ICC. ICC, So ano ba kaya talaga? nga. Talaga bang pugante siya mula sa sarili nating batas o batas ng international? Kaya nga, di ba, sinusulo nga nila na dapat pwede online voting, yung mga ganon, para if ever nga, no, if Senator Bato can attend online or si Senator Jinggoy, ewan ko kung papayagan rin siya, di ba, di makukumpleto yung 24. Kung kakailanganin nga ng 2/3 kasi 16 to convict. 16 to convict. Diba? 16 to convict. If you get less than that, if you get less than that, acquitted si VP Sara. So walang sala. Diba? Pero yun na nga, ang gulo pa rin eh. Ang Kasi gulo. in the first place, si Senator Jinggoy, nakakulong man siya pero he's not yet convicted. 90 days yung suspension niya so he cannot attend, di ba? Unless matapos yung impeachment trial within 90 days. Within 90 na wala days. siyang isang boto. Diba? Kaya nga. So tama nga nila, sana maglabas na rin, ewan ko kung Korte Suprema talaga ang magbibigay ng final, kung ilan ba talaga, 'di ba? Kung 16 ba 'yan or 15. So abangan. Alam mo naman dito sa ating bansa, paiba-iba ang ihip ng hangin. Diba? Ang mundo talaga natin dito ay talagang umiikot na parang gulong. Ng Sometimes palad. you're up, sometimes you're down. So hindi rin natin alam kung ano ba talaga mananaig, batas ba o political arithmetic. Okay, Ricky So Girl. abangan po natin yan. Samantala, speaking of politika pa rin po, inaasahan naman po ni Senator Dante Marcoleta na maaaresto siya anumang oras ngayong linggo. Para naman sa reclam plunder at Hinihintay niya? indirect bribery. O siya na, ano na siya, ready na siya. Ayon po kay Marcoleta, hindi niya ito lalabanan. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ng Philippine National Police o ng PNP na may ilalabas na arrest warrant para dito. Nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang alam na reklamong inihain laban kay Marcoleta. Kung maaresto po si Marcoleta, hindi o siya na ang magiging pangalawang miyembro ng Senado na madedetine at makakasuhan ng plunder. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng impormasyon na pwede siyang maaresto kaugnay ng reklamong isinampa ng ombudsman kaugnay ng kanyang kabiguang isiwalat ang mga donasyon sa kanyang kampanya mula kay dating congressman na si Mike Defensor at ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Inakusahan si Marcoleta ng pagtanggap ng 75 million pesos mula sa tatlong ito. Walang piyansa ang plunder. Nanindigan si Marcoleta na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Narito pong pahayag ni Senator Marcoleta. Ngayon, ang ginawa nila, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-Marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako'y sasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayaring ito.
Okay, so I guess abangan rin natin, no? Mainit yung balita talaga na si Senator Marcoleta daw tsaka si former Congressman Mike Defensor ay huhulihin. Although sabi nga This week, ni Secretary John Vic, wala naman daw pa siyang natatanggap na arrest warrant. But then So, again, we can never can tell. Di ba? Oy, pero di ba, Patty, may surveys po na yung mga public figures sa Pilipinas na nagiging parang biktima ng political persecution, nagkakaroon ng simpatya. Yung mga Usually ganun Pilipino. May Oo. underdog syndrome tayo. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Ayan, ano muna tayo? Isang tabi muna natin ng politika. Usaping ube. Ayan, kasama na po natin si former Undersecretary in the Department of Agriculture, si Fermin Adriano, ang suki natin. Basta tungkol sa pagkain, sa food security. Magandang umaga po, Yusek Fermin. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga din sa iyo, Pat May, at Tricky, at sa inyong mga taga-subaybay. Okay. morning po. Ayan, good morning. Sabi namin, break muna tayo sa politika. Pag-usapan natin ube kasi nga worldwide phenomenon na po ngayon ng ube, no? Yusek, talagang marami na talagang nakadiscover sa ube, nasasarapan po sila. Sabi nga nila, ube now goes global. Tapos worldwide trend. Pero meron yata kayong isinulat na all agog over ube. Kayo ba ay naniniwala na trend lang ito or parang magiging saging na ito at mangga na talagang for export na, magiging staple na po ang ube sa culinary scene? Kayo po, your thoughts po, Yusek Fermin. Dalawang part yung tanong mo, no? Oo. Definitely, hindi ito magiging trend kasi talagang nag-pick up na, no? Na nagsasubstitute na siya sa mga matcha drink at palagay ko magiging stable yung demand for ube. Okay. The question is whether we can take advantage of that. Yun ang problema. Oo. Ang Pilipinas, kung makaka-actively participate in the ube market globally, yun ang question. Okay. So, do you think handa na po tayo to be able to compete in the global market as a supplier of ube? Hindi po tayo handa ngayon kasi pag tinignan mo yung datos talaga ng Philippine Statistics. Kasi nagawa ko lang kasi ng study, short paper, 18 pages, na yung production natin, yung hectareage natin is only less than 2,400 hectares. 2,400. Oh, Ganun kaliit. Oo. Okay? Pag kinumpara mo yun doon sa rice, it's 4 million yung rice. Wow. More than 4 million. Sa coco natin, it's about 3.7 million. So, 2,400 is very, very small land size. Yeah. At yun ang problema. Tsaka makikita mo na yung production natin, imbis na tumaas noong 2025, bumagsak pa siya. Okay? Bumagsak siya. For several reasons. One is, foremost is climate change kasi nag-iiba nga. Kasi yung ube, hindi pwedeng masyadong matubig yan sa mga sloping, hilly area yan. Kasi root crops nga Alam mo naman yung root crops. Pag nababad sa tubig yan, bubulok, masisira. So hindi siya pwede. Yan ang unang problema. Ang problema natin dito sa Pilipinas, yung planting materials. Tracking? Kunyari, gusto mong planting. Planting. Parang Okay. seeds. Oo. Planting. Kasi yan ube na yan, tinatawag na rainbow. Hindi yan ang tunay na ube. Kasi puti, yan nakikita mo sa may puti, tsaka merong purple. Opo. Yung talagang ube na kinampay, na nasa kikita natin sa bowl, talagang blue, violet na violet. Ube talaga. Ito, yung tinatawag na rainbow. May halo na puti, tsaka may halo na, na purple o ube. At sa ngayon sa mga scientists na nakausap ko, there are 200 varieties of ube kasi indigenous talaga, native sa Pilipinas yan. Nung mga ancestor pa natin, nagtatanim na sila ng ube kasi nga forest area yung ube natin, kung forest area. Ngayon, ang problema natin, yung planting materials. Saan ka kukuha ng quality planting materials? Kasi tuber yan Hindi katulad, kunyari, halimbawa, yung pag nakita ko yung corn, di ba? Maraming sa cobs niya, maraming yung mga bawat putil nun, kernel, makukuha mo yung maraming magagawang planting materials. Ganun din sa pag tinignan mo yung rice, di ba sa stock niya, di ba dahil palay na ganun, pwedeng planting. Hindi, ang ube, tuber yun buo siya. So kahit mo tukunin mo yan, limited kagad yung magagawa mo planting materials. So yun ang unang-unang
problema natin. Oo. Oo. Saan mo kukunin yung quality kasi gusto nila yung talagang violet talaga. Hindi katulad ng may mga gumagawa ngayon, naglalagay na ng mga coloring. Oo. Okay. Ang ikalawang problema natin yung competitor natin na masarap like Vietnam. Okay? Oo. Actually, Vietnam nag-i-export na dito sa atin ng ube sa mga nakausap ko yung dalawang food processor natin. Inoopera na sila ng raw material na ube galing ng vacuum pack pa to galing sa Vietnam. Okay? So, kasi kailangan mo ng consolidated area for ube production para marami. Kasi ang nangyayari, ganito kasi yung planting practice ng ube, hindi ng main crop ng magsasaka. Kasi ang duration kasi ng ube bago mo ma-harvest, between 10 to 11 months. 10 to 11 months. Wow. Yes, ma'am. Kaya considered yan na perennial crop, hindi cash crop. So kung ikaw yung magsasaka, kung may 1 hektarya ka, normally, ang practice, you set aside 500 to 1,000 square meters of yung 1/10 of your land for ube production. And magtatanim ka doon sa other parts, the bigger part of your land, sa cash crop like corn, vegetables, para dalawang planting yun, so may income ka within the year. Ngayon, pag tinaniman mo ng ube ang 1 hektarya mo, saan kukuha ng kikitain yung magsasaka? Diba? Isang taon pala halos, no? At laki pa naman ng ube plant. Naalala ko, nakakita po ako ng isang halaman nung kaya ba yung pandemya, no? Nauso yung maging plantita. Sabi ko, uy, teka lang, akala ko ito yung mga monstera. Yung mga mamaling pala, ube pala yung nakuha ko. So, ang laki niyan, talagang hindi siguro tayo makakuha ng isang magsasaka na talagang magdedepende lang sa ube. Kung yun lang, lalo na 1 year pala halos, ano. Pero ito nga po, sir, di ba, sir, nakakalungkot nga dahil pinapad ko po yung video kanina na pinapakita natin yung nag-aayos ng ube. Naalala ko, pati bata pala ako, may batibot. Alam mo yung children's show dati? Nakikita ko na yon yung paggawa natin ng ube. So, sa atin talaga siya. Sa Pilipinas talaga, supposedly ang ube. Halimbawa, sir, paano naman natin masisiguro when it comes to intellectual rights and branding? Kasi pag sinabi mo po na kimchi, ayan, South Korea yan. Pag sinabi mo matcha yan, Japan yan. Kinampay. Opo. So, paano na po natin masisigurado na in the future, pag sinabi mong ube, ay, Pilipinas yan. Kasi sayang naman, sabi ko nga, bata pa lang ako, alam ko ang ube po ay talagang sa Pilipino na. Opo, yun ang nagiging problema natin kasi may sistema tayo, yung tinatawag nating geographical indicator system. That means, kung saan nanggaling produkto, ilalagay mo yung pangalan ng lugar para ito, as an acknowledgement na quality yung product mo. Like, pag tinigil mo, jasmine rice. Alam mo, pag jasmine, Thailand yan, di ba? Opo. Gimaras mango, Gimaras yun. Alam nila quality. Ang problema na unahan tayo nung Vietnam, nag-GIS na sila. Yung benke, kanila yung benke. Pero ubi yun. Kailangan talaga natin, yung para maprotektahan, mag-apply tayo sa GIS, sa FA, yung Food and Agriculture Organization, na itong variety na to ay sa atin. Pero bago ka register doon, kailangan mo ng scientific research na unique yung ano mo doon sa area, na yun ay doon talaga sa area na yun, at yun may characteristic na talagang dito mo lang makikita sa Pilipinas. Kung hindi ka nag-research ng gano'n, mahihirapan nga mag-register. Unfortunately, we have not done that. So we haven't even started, sir? Kasi if it's already... May attempt na nga because of this. May attempt pero na. Yung Vietnam, na-anticipate kagad nila. Maganda sila sa market demand trend. So nag-GIS kagad sila. Benke, tawag na benke. Are you saying, sir, na pagka mas maraming, ang threat niyan, pag mas maraming ini-export ng Vietnam sa atin, pakikilala na yung ube na benke, hindi na ube. Hindi na Pilipinas. Pero, Yusek, ito, no, ang mas nakakabahala, sabi mo, 2,400 hectares lang ang dito sa Pilipinas, ang nagtatanim po ng ube. If we want to join the global market, for sure, hindi po to sapat, itong 2,400. Gaano kadami pa ang nakikita ho ba natin? At sa tingin nyo ba, ang Department of Agriculture, susuportahan nila kung sakali man
talagang ano na natin to, ipupush na natin, no? Meron ho ba tayong paraan, may hybrid na ba na pwede imbis na 10 hanggang 11 buwan, i-cut yung yung pagtubo po ng ube para mas maging mas productive, mas efficient? Is there a way? Like twice a year man lang? Mas-shorten mo Pati, Oo. mas-shorten mo yung yung harvest. Nagawa ko ng Vietnam. Nagawa nila. Actually, 8 months yung kanila. Pero iba yung planting nila kasi ang ginawa parang diretso yung yung ube nila. Kasi sa atin yung ube lumalaki ng ganyan, di ba? Wide, Totally. pataba. Kaya ang laking lupa yung kanila, nakukuha. yung padiretso ang Parang nila. labanos. Pero merong agriculture practice, no? So, compost mo, lalagay mo sa sako para pumasok baba yung kanyang So, diretso lang siya, elongated. Okay. At mas maganda yun kasi mas madaling tinatawag na balatan, di ba? Yeah. Hindi katulad sa atin, ang hirap balatan. Yun ang naging problema, sabi ng mga food processor. Kamay-kamay talaga yung wala kang Mano-mano. makina magamit. Oo. Pambalat mano-mano. Oo. Kasi nga, may ganung size na haba, may ganung iba't Yeah. iba. Oo. So gumawa sila yun nga, kasi nga, nag-invest sila sa varietal improvement na long term. Yung, Oo. consistently, kasi may continuity sila ng programa sa Thailand, sa Vietnam, sa Malaysia, Oo. na nagbibigay sila ng pera sa research on crop varietal improvement. Kaya pag nakikita yung bakit Thailand ang gaganda ng mga prutas, malalaki, sweeter, etc. Kasi this is a product of crop varietal improvement research. Which we don't have. Long term yan Oo. Kasi tutubo pa yung halaman bago mo makuha yung mas maganda, etc. etc. Pinabayaan po natin. I was talking to the director of the Institute of Plant Breeding of UP Los Baños kasi dati akong vice chancellor diyan. Oo. Ang sinasabi niya yung budget nila ng 1975, yung ngayon pala, mas maliit pa yung budget nila ng 1975. Sus, Just imagine. Oo nga. Walang research. Di talagang hindi tayo Pinibigay. makakakompete. Kung ganyan. Kung hindi tayo nag-allocate ng budget for research, may iiwanan pa talaga tayo. Ako nga, naisip ko. Naiwan na nga tayo. Naiwan na nga. Ako naman, when you say kasi ube, talagang unang nag-ano sa akin, yung sa Baguio, yung Good Shepherd Of course, ube, oo, di ba? diba? Ilang dekada na po yun. And yet, parang lately di ba, so, maganda ba yung, may difference ho ba yung lasa ng ube natin sa ube ng Vietnam or sa Thailand? Or does it Mas fibrous sa atin Parang maganit ba yun? Maganit. Lalo na okay. yung sa northern part. Oo. Kasi ang main producers dito sa Central Visayas, Bohol, yung northern part, yung Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya. Sa Mindanao, yung Bukidnon area, yung northern Mindanao. Yun ang mga Yun ang Ngayon, ang problema talaga, in-interview ko pati hanggang yun merong Good Shepherd sa Tagaytay, mas malapit sa atin. In-interview sila. Problema talaga nila, may nagtatanim sa Batangas, may nagtatanim sa Quezon, pero kulang yung supply. Oo nga. So they have to go as far as Bukidnon to get the supply. Oo. Ganon din yung mga processor na nakausap ko, kumukuha sila sa Northern Mindanao, which actually raises up the cost because of logistics, di ba? Logistics, So ganon yung challenges na naharap. Ngayon, tinanong ko yung mga scientists, paano natin mahano yung quality planting materials? Paano natin mapaparami? Kunyari, tuber, propagate. Mga 2.5 years bago tayo makamas-produce ng quality planting materials. Kasi magtatanim ka pa ng mother ube, hihintayin mong tumubo. Tapos yung second year, dun mo i-extract, yung sa magandang ube na yun, na mother, yung planting materials. Pagka tinanong mo yung second wing, yung ika-third pa lang, doon mo makakuha yung extract sa tissue culture pala to, tissue culture, na planting materials for massive propagation. Diyos ko. So mga 2 years ang 2 years pa. Kasi nga, pinabayaan natin to research. Paano yun? So nakakalungkot naman talaga yan. Kasi madami po akong kaibigan mula sa ibang bansa. First time nilang makatikim ng ube sa Pilipinas. So parang talagang nakakalungkot. Pero kung talaga tayo ay magpapadala sa lungkot lang, ay talagang walang mangyayari sa atin. Kaya pa po ba nating humabol, sir? May ginawa na yung Los Baños na meron silang variety. Kailangan natin tutukan yun, bigyan ng pondo na talagang research. Ang Department of Agriculture, sabi nila, may 93 million silang ilalaan next year for research. Next year pa? Sana, ngayon pa lang magdagay na. Kasi tatlong product yung ube natin, na basically, one is yung raw material, ube, di ba?
Tapos yung ine-export natin, dalawang product. Yung delicacy, di ba? Yung mga, yung alaya, etc. Alaya, mga candy for Filipino communities abroad. Ang third na malaking demand, either puree or powder. Kasi pag pinowder mo or puree, you can lengthen the shelf life. Yeah. Yun ang dinidemand ng mga, yung mga kunyari halimbawa, yung Starbucks, di ba, may mga gano'n. Yun ang mga dinidemand cake. nila. Oo. Either powder or puree. Oo. So, dalawang level yun. One, you have to address the problem of low productivity, low supply. Oo. And then the second one is you have to address the quality of food processing in the country. Yeah. Kasi kailangan mo ng magandang technology. Oo. Ida-drive mo yan, etc. So, doon yung dalawang interventions na napaka-importante. Hindi mo pwedeng tingin lang isang stage without looking at the entire value chain. Oo. So Yusek, parang imposible na kaya natin ipa-export ang ube kasi dito pa lang yung local consumption parang kulang na no? Paano tayo magiging supplier exporter kung demand pa lang dito, hirap na tayo. Kailangan talaga i-consolidate. Unang-una, kailangan talagang i-push mo yung consolidation ng mga magsasaka. Several magsasaka, kung may 1,000 sila, ganyan. Kailangan better organization. Yeah, Tapos tutulungan mo yun. magko-coop na. Kailangan talaga yun. Yun ang trabaho na dapat gawin ng mga LGU. I-consolidate nila yung mga areas. Kasi hindi naman, wala silang financing di ba, na ibibigay during the growing period ng ube. Yeah. So, kunyari, 1,000 dito, etc. Or yung mga landlord na absentee landlord, they can convert their entire land to ube. Kailangan na talagang hanapan natin yan at bigyan ng planting materials. So, active dapat ang intervention natin ngayon dyan. Hindi na pwede yung okay lang, ganun lang. Oo, masyadong passive tayo magkano Saka ba? Tapos, yung GIS, yung ating geographical indicator system. Yeah, para magkaroon tayo ng intellectual property rights Yun lang. kaagad. Simultaneous na dapat gawin Kaya sinasabi ko nakipag-usap ako, siguro kinakailangan natin magkaroon ng conference, workshop, lahat ng UBA holders. To come out kung ano yung plano natin to do it within the next 6 months. Ayun. Para coordinated yung effort natin, di ba? Opo. Organized dapat talaga. I'm just curious, magkano Organized ho talaga ba dapat. ngayon ang market price po ng ube? Kung ikaw ay makakabili sa palengke, magkano ho ba ang bentahan? Sabi sa akin, nung food processor na inano ko, 70 pesos per kilo ngayon sa farm gate pa lang. Farm gate. Dumating daw sa kanila, 130, 140 na. Okay. Kaya nga nagiging attractive daw na mag-import ka sa Vietnam kasi mas mura. Mas mura Ay, pa, naku, as no? usual na naman. Vacuum pa ka. Oo, Pero yung mga nationalistic natin, ayaw nga nila. So, yung iba, yung mga food processor, they're trying to do their best to organize cooperatives. Yeah. Sa Bukidnon, sa Bohol. Oo. May mga naman, like yung European Chamber, they're helping yung Bohol, And dun sa North, meron din. I think, maraming interesado, like even the Japanese are interested, the Americans are interested in terms of the supply and supporting it. Okay. So, kailangan lang natin na Organization. we get our acts together, we Yeah. better coordinate with different stakeholders, and once and for all a summit, conference, workshop, and tell them this is what do you want? This is the way we're going to do it in the next 6 months and 1 year. Ganun dapat. This is really another textbook case of an industry that failed kasi hindi tayo nakasabay. Hindi natin na-anticipate, sir. So, sino pong dapat tumimon ngayon dito po sa halimbawa pag-uorganisa po ng ating mga ube producers and farmers, sir? Kinausap ko na yung kasi may kakilala pa rin naman ako sa DA. Pero tinatawag tayong the Secretary for High Value Crops together with the Assistant Secretary for Exports. Pwede na lang punahin yung consultation na yan. So, And then come out with a plan. meron na po ba silang I plano ngayon, sir? I think they are. They connected to some of them kasi nakuha ko rin yung mga ibang food processor, etc. Of course, the big ones are the big conglomerates here, Pero yung mga medium-sized, nakuha ko rin yung kanila. Pero yun nga yung sinasabi ng mga yung processor at yung mga processors,
ang kulang na kulang talaga yung supply. Supply, Tsaka oo. yung quality planting materials. Oo. Wala talaga sa magawa yan. Kaya even if they organize cooperatives, they have even to import the planting materials as far as Bukidnon. Kasi maganda daw yung sa Bukidnon na na planting Yung quality, oo. Maano ba yan? Magastos sa tubig pa yan, Yusek, yung ube? Kasi tuber. Hindi nga eh. Hindi? So, does it Bawal ka thrive? malunod. Oh, no, pero I mean, does it thrive na pag drought? Like, kunyari, pag El Nino, parang naalala ko yung Tama-tama. sinabi nyo pag mangga sa Gimaras, mas pag mainit, mas tumatamis. So, ang ube, ganun din ba? Mas mainit, Hindi. mas matamis? Ano? Kasi ang ano niyan vine, di ba? okay. Yung first 3 months, yun ang critical na malalagyan ng konting tubig kasi sloping Kaya normally, ang planting ng mga magsasaka niya, June, July, August. Okay. Yung nagsisimula pa lang yung pagulan. Oo. So, pag naka-agwanta na yan, nagkaroon ng vine yan, medyo okay siya. So, kahit na yung sprinkler irrigation, hindi na kailangan, kaya nga sloping area, hindi na kailangan na maraming tubig. Ito yung mga commodities na sinasabi natin na noon pa, na pwede sa bagyo, kasi nasa ilalim. Pwede sa dry, kasi hindi mo naman kinakailangan maraming tubig. Actually, hindi lang tubig, kundi entirely root crops, yung tinatamaan palagi ng bagyo, yun ang dapat na gawin na kamote or whatever, Kamote, ang shift ng planting. Ganun yung strategy. At So, tayo, marami tayong sloping area. Yun ang talaga. Kaya makikita Ay matibay, talagang very resilient itong si ube. Parang Pilipino din. Resiliency. Sir, I'm just curious. Kung hindi po natin talaga masabayan yung pag-export po ng ating mga raw ube, di ba, as it is, siguro po baka pwede naman tayong humabol. Because this one, I'm still very hopeful na baka naman meron pa rin tayong puwang sa ube, sa global ubeization. Let's put it that way, Ano po yung pwedeng byproducts? For example, baka hindi pa nako-conquer ng Vietnam. Ang pwede po nating i-export, baka naman doon pwede tayong mag-focus kahit paano. yung ang byproducts, yung sinasabi ko, puree, tsaka yung powder. So we can focus on that. Yun naman ang dinidemand sa sa global market I mean, we don't export it as raw, di ba? Kasi nga yung shelf life. So, kailangan talaga tignan yung powder, yung technology dyan, tsaka yung paggawa ng puree. Yun yung ginagamit sa puree, ginagamit yan sa mga ice cream ng mga Correct. big companies. Pero Yusek, meron akong friend na gumagawa sila ng mga matcha from export mula sa Japan. Kinukwento niya, talaga isang probinsya sa Japan, puro lang yung green Matcha lang. leaves lang ang tinatanim. Pwede kaya dumating po yung araw na meron tayong zoning, dedicated. Kunyari sa ube, like mangga nga, sa Gimaras, yung buong isla ng Gimaras, yun na talagang primary na nila, hanap buhay. Dito ba, pwede ba nating yun? Kung meron tayong organization, ang DA po ay titimon, talagang natin kooperatiba para po mas mapalakas po natin ang ube industry. Kasi parang tingin ko dito, this is next to coconut and mangoes and bananas na pwede natin i-export. Yes pa. Actually, yung concept na sinasabi, yung tinatawag na OTOP, One Town, One Product. Opo. Inaano ng DTI yan they're trying to promote it. Yeah. Ang problem po kasi ngayon is yung centralized planning ng ating agriculture masyadong centralized, hindi localized yung planning ng production. So, kung ikaw nasa local, ang gagawin mo, you will plant plants that you have a comparative advantage. Na meron kang like for example, if you're in Bicol, I think you will put a lot of money on PD, di ba? Yeah. Kaso ang problema, yung LG, walang pera. Dapat sana yung plano natin doon sa local, yun na magre-reflect sa plano sa national. Ang problem kasi nga is central yung planning, ang priority rice. Okay? So, everything na gusto nila i-plant kasi because of political commodity, na lahat ng area, whether it's not favorable to rice production, gusto nila magtanim ng rice, di ba? So, may mga marginal o rainfed. At mga magsasaka naman, nagtatanim ng rice kasi yun lang ang commodity na merong ayuda, subsidy, kasi paano plant ka ng ube. Diba?
Wala ka naman mga fertilizer, seeds. Wala ka mga Kasi nga centralized yung plano mo, di ba? Ay, nako. So, kinakailangan talaga, which mean, it will mean structural change in terms of our planning process. Yeah. It should emanate, like, nyari, Bohol. Why do you emphasize sugar? Why do you have to emphasize rice? You have to emphasize ubi, yun ang tinampay, yun ang native sa kanila, etc. Ganun dapat. Kaso, wala silang gastos dun eh. May pera sa taas. So, dapat sana yung plano, sinasabi nga na, bottoms up, di ba? Hindi ganun yung plano natin. No? Ay, nako. Sige, Yusek. Sana po, magising po ulit ang DA. Meron po talaga magtitimon para po talaga i-organize po ito. Tapos, yun na nga, sana nga ma-identify yung mga areas kung saan pwede talaga tayo magkaroon ng malalaking plantation ng mga ube. Tapos, mas maging efficient po talaga yan. Mas makontrol natin para talagang ang Pilipinas ay makilalang ube capital of the world. Diba? Deserve naman natin yan. At meron na talagang actually, alam na ng mga researcher kung saan. Alam na nila yan. Meron na silang ginagawang variety. Ang kailangan lang talaga natin, bigyan lang talaga ng suporta. Pera. At organisa yung magsasaka. Okay? Okay. It has to be done with the local government. Yeah. Partnership Kasi sila yung talaga. nasa ground eh. I-identify mo na yun. Kunyari, Bohol, whatever. Put the resources there. Yeah. Di ba? Bukid nun, oo Tapos nga. do some soil analysis. Actually, ube can be planted with durian kasi bahin nga yan eh. May ganun na. So, it's just a matter of really implementing it properly and with our scientists. With our scientists. Ayan. Okay, sige. Yes, ma'am. Yusek, babalik ka kasi lagi, ang dami namin natututunan pag ikaw ang na talaga kausap namin. Feeling ko, minsan gusto ko maging magsasaka para, di ba, para lang to get it going. Kasi talagang food security talagang salamat habol po, natin. Ano po? Maraming salamat po Thank you, kasi sir. dati naman akong professor sa UP kaya ako'y nagtuturo. Marami talaga Thank you, natututunan. sir. Thank you very much po muli kay Fermin Adriano, Salamat po former din. Undersecretary po ng Department of Agriculture. Writer rin siya, tapos yun na nga talagang advocate talaga siya ng food security. Thank you very Thank much you po. At ang oras, alas 9:12 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras, alas 9:14 na po ng umaga. Say I do to Express Deliveries. Ka-Flash, June is known as wedding season, a time for saying I do to new beginnings. Just like finding the right partner, choosing the right delivery partner can make all the difference. With nationwide delivery coverage and convenient payment, Flash Express helps make every shipment easier and hassle-free. Download the app for free and say I do to a more convenient delivery experience with Flash Express today. At ang oras, alas 9:15 na po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Nakabalik na po sa bansa ang nasa 24 na Pilipino manggagawa na nadetine ng 9 na buwan sa Yakutsk, Russia. Pinalaya sila ni Russian President Vladimir Putin matapos itong hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinarap sila ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanilang pagdating kahapon ng umaga mula sa Thailand. Nadetine ang mga ito dahil po sa mga issues sa immigration matapos silang mabiktima ng mga illegal recruiter. Kawawa naman ito. Idinulong ni Pangulong Marcos ang kaso ng mga ito kay Putin noong magharap sila sa sideline ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong nakaraang Miyerkules, June 17. Pinalaya ng mga otoridad ng Russia ang mga Pilipino manggagawa noong Biyernes, June 19. Ayon po sa Philippine Embassy sa Moscow, tuloy-tuloy ang komunikasyon nila sa mga nakadetine at mga pamilya ng mga ito sa kabuuan ng 9 na buwan nilang kaso. Pinuri po ni Senator Ping Lacson ang pagpapauwi sa mga manggagawang Pilipino na ito. Isaan niya ito sa mga pinakamalaking tagumpay na nagpinta ni Pangulong Marcos nagpunta si Pangulong Marcos sa Russia. 'Di ba ikaw nga nagbalita nito? Ang gandang balita nito. Diba? How nice, no? At least may nagbungang maganda yung pagpunta ni PBBM sa Russia. So hindi pa sure man yung mga economic mga negotiations. Pero at least good news to good news. 24 of them, imagine, biktima ng illegal recruiter. Talaga yung mga tao talaga minsan, alam mo na nga. scammer? Nakakainis. Hindi, tsaka alam na nga, kaya
nga sila mag-iibang bansa dahil gusto nila ng mas magandang buhay. Tapos you're capitalizing on their vulnerability and their weakness. And their hopes and dreams, di ba? Sus, my mga goodness. walang konsensya. Mm, okay. Samantala po, nahaharap ang isang Filipino-American na nurse mula sa Tuguegarao City, Cagayan sa reklamo sa Houston, Texas sa Estados Unidos dahil naman sa kanya umanong papel sa isang malaking healthcare fraud operation na bumibiktima sa mga matatandang benepisyaryo ng Medicare. Karamihan pa umano sa mga biktima ay mga pasyenteng terminal na ang kalagayan o yung wala na pong lunas ang sakit. Formal na inireklamo si Marizel Cambri Yuki, residente po ng Las Vegas, Nevada noong June 18 dahil sa pamumuno umano sa isang healthcare fraud scheme na may mahigit 51 billion pesos na halaga ng fraudulent o peke po na claim sa health insurance program na pinondohan ng pamahalaan. Ayon sa mga piskal, nagsumite si Yuki at ang mga kasabot umano nito ng pekeng reimbursement claim para sa mahigit $906 million sa Medicare at TRICARE mula October 2023 up to April 2026. Nagbayad umano ang Medicare at TRICARE na mahigit $297 million base po sa mga naturang claim. Ginamit umano ni Yuki ang nakuhang pera para pontuhan ang kanyang marangyang pamumuhay. Bumili umano ito ng mga mamahaling sasakyang kabilang po ang isang Ferrari at Cadillac, isang $865,000 na Bulgari necklace at mamahaling bahay sa Hawaii pa ha. Pinondohan din umano nito ang pagtatayo ng isang beach resort sa Santa Ana, Cagayan na nagkakahalaga naman ng $4.6 million. Naku. Nais po ng mga otoridad na makuha mga ari-arian, mga sasakyan at mga pera at financial account ni Yuki. Nanukol umano si Yuki at ang kanyang mga kasabwat sa mga healthcare providers at sa mga may-ari, mga opisyal, empleyado at mga ahente ng mga healthcare entities para ipasa sa mga klinikang pag-aari ni Yuki ang mga benepisyaryo ng Medicare at TRICARE. Lisensyado si Yuki bilang nurse sa Nevada. Siya ang may-ari at nagpapatakbo sa mga kumpanyang Wound Medic, My Best Health First, All Care Mobile Wound Treatment at Oracle Wound Treatment. Sabi, no? Grabe, Kung ng 50 siya ay billion. namahatulan ng guilty. Grabe. Grabe yun, no? Again, no, sabi po nga, scammers. Pero yun ang sa Amerika pa naman, talaga mahigpit sila sa Yeah, ganyan. oo. Lalo na healthcare, di ba? Oo, It's a big healthcare. issue. Talagang, Oo. nako, pag ikaw talaga ay Oo. nahulihan na ng dadaya Oo. sa mga healthcare, ay, Nako. Ito talagang malakihan pa umano. malakihan. Umano, Grabe, diba? ang gastos, no? Luxury cars, Ay, may no, resort, Ferrari. may Ferrari, Oo, pati dyan sa Santa Bulgari na Ana. necklace. Oo, parang Heart Evangelista lang Oo, ang madam. parang talaga nasa ibang negosyo. Mali yung negosyo. Mali tayo. Ito naman ay para sa bayan kasi. Ay, nako. Okay, sa ibang balita naman po, nananatili umanong nakasara nga ang Strait of Hormuz at wala pang anumang sasakyang pandagat na binibigyan ng permiso ng Revolutionary Guards Navy para makadaan doon. Nauna na pong nagkasundo ang Estados Unidos at Iran para sa isang 60 araw na tigil putukan habang nagnenegosasyon para sa isang kasunduang pangkapayapaan. Pero nung Sabado nga, June 20, idineklara ng Islamic Revolutionary Guard Corps na sarado na naman ang Strait of Hormuz bilang tugon sa mga pag-ataking inilunsad ng Israel sa Lebanon. Dumating po kahapon sa Switzerland sina US Vice President J.D. Vance at ilang senior official ng Iran para simulan po ang negosasyon tungkol sa nuclear program ng Tehran at sa binubuong kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa Iran. Napagkasunduan ang framework nito noong nakaraang linggo. Tatalakay naman sa loob ng 60 araw ang mga detaling teknikal ng kasunduan. Pero ilang araw lang matapos malagdaan ang framework, sinubok na ito agad dahil sa pag-init muli ng labanan sa pagitan po ng Israel at ng Hezbollah na suportado ng Iran. So kanina nga, di ba, we were saying nga, kailan kaya, please give world peace a chance. So natuloy pala sila sa Switzerland. Akala natin hindi na, kasi diba? nga nagkapirmahan na eh. So ano kaya yung pinag-pag-usapan wala na nila? yun? Hindi, paano ba yun? Kaya Paano, nga, diba? kasi May ibang players kasi, hindi na naman oo, sila hindi sa kasi Estados involved, Unidos. I ano? wonder kung alam ng Estados Unidos Yung plano na ng titirahin ng Israel ang Iran, ang Lebanon. Oo. Kaya I lang, wonder. sabi naman din kasi ng Estados Unidos noon,
Israel has its own Policies. jurisdiction Oo. kung ano yung kailangan niyang protektahan, yung sarili niya. Correct. Pero, Oo. again, buong mundo, apektado na naman. Tayo sa Pilipinas, paahon pa lang tayo. Oo nga. Are we ready for another oil shock? Baka patikim lang yung rollback Yun na bukas, nga, the week oo. after, kung magpatuloy-tuloy na naman ang gera ng Israel sa Lebanon, ay baka talagang isasara ng tuluyan na naman ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa tingin mo ba, totoo rin yung sinasabi ng Estados Unidos na hindi na sila friends ng Israel? Kasi nagbigay din sila ng press release sa ganun eh. O Na ako, pwede. Alam mo naman si Donald Trump sa siya, bagay. fair weather friends, di ba? O parang si Elon Musk, BFF niya. Tapos nag-away sila. Tapos ngayon Tapos okay naman friends na sila. naman sila. So, depende nga. Ang Kung ano panahon, weather lang. Okay, Samantala Ricky Girl. naman po ito, binuksan na ang Rizal Historic Trail sa Wilhelmsfeld, Germany. Ayan, nangyari po ito ng Sabado, June 20, isang araw matapos ang ika-165 anibersaryo ng kaarawan ng ating bayani. Ang naturang trail ay ang araw-araw na dinaraanan ni Rizal noon sa pagitan po ng Wilhelmsfeld at Heidelberg. Inorganisa ng Gemind Wilmsheifeld at ng Knights of Rizal Wilmsheifeld Heidelberg chapter. Grabe ito. Ang pagbubukas po ng Rizal Historic Trail. Ayan. Siyempre, dumalo po dyan si Senator Loren Legarda na mahigit isang dekadang nag-asikaso sa pagtukoy sa naging paglakbay ni Rizal sa Germany. So, nandiyan pala si Senator Loren. Noong March 2026, sa pag-uudyok ni Legarda, binili ng kanyang anak na si Representative Leandro Legarda ang Ulmer Vicarage kung saan nanirahan si Rizal at kung saan niya isinulat ang huling mga yugto ng Noli Me Tangere. May plano para gawin itong museo at cultural center. Nakakuha si Legarda ng pagtitiyak mula sa Philippine Consulate General sa Frankfurt at sa National Commission for Culture and the Arts or NCCA para sa pangangalaga ng trail marker. So, meron pa rin tayong papel, yung government natin, NCCA, to make sure that it's okay. Di ba? Para i-donate ata yan, para nga maging historical landmark, para talagang makita ng mga lahat ng buong mundo. Yung kagalingan ni Jose Rizal. Di ba last Friday? Jose Rizal, birthday. Para, di ba, napag-usapan din natin, mythbuster natin kay Jose Rizal na anak daw niya supposedly si Hitler. So may significance yan sa Germany. Sa Germany. Okay, sa ibang balita naman po, pinananatili ni Public Works Secretary Vince Dizon ang kapangyarihan ng mga Regional Director at District Engineer para magpalabas ng pondo ng Department of Public Works and Highways. Taliwas ito sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pala. Sa ilalim po ng Department Order 74 na inilabas noong June 10, ipinagkatiwala ni Dizon kay Public Works Undersecretary for Support Services na si Rio Espirito ang pag-aproba ng mga Notice of Transfer of Allocation o ang tinatawag nila NTA. Kritikal na financial document ang NTA na inilabas ng Central Office ng isang state agency para maglipat ng local fund allocation sa mga regional at operating unit. Nauna na pong inirekomenda ng ICI sa DPWH na bawasan ng hanggang kalahati o 50% o higit pa ang level ng otoridad para sa mga project approval ng mga regional director at district engineer para maiwasan ang malakihang pagnanakaw ng pondo. Kasi nga, di ba, yun ang naging ng ICI, yung recommendation nga nila to cut into half. Kasi, di ba, may mga kontrata daw na nung panahon ni Secretary Manuel Bonoan, hindi na umabot sa kanya kasi may authority na yung district engineer. Parang 300 million and below, pwede na siyang mag-approve. May approval rights siya, di ba? Ang laking perang pinag-uusapan natin. So ngayon, parang ino-override na ulit-ulit niya ni Secretary Dizon ito. Pero kasi nga, isang taon, halos na nakatenga ang mga DPWH projects. Walang nangyayari, walang galawan, kaya bumagsak ang employment rate, di ba? So, tingnan natin, sana may mga safeguards na ilalagay naman si Secretary Dizon para hindi na maulit yung pagnanakaw noon ang pondo. I think he would try his best, kasi all eyes on him now Lalo na official na ulit na pwede na nga magkaroon ng mga kontrata naman, di ba? So, siguro naman, di ba, I have hopes naman with Secretary Where there is Dizon. hope, There is hope springs eternal.
at least, di ba? May mga issue naman na may hope ako. Oh, sige. Parang ito, may pag-asa naman yan sana. Kasi, di ba, kundi lagot din si Secretary Vince. Oo. Napakalaking issue nitong kanyang Nako, malapit na ang ang SONA. Dapat Next may month report. na yon, di ba? Sa July. Oo. Ano kayang i-report ng ating Pangulo? Di ba? Dapat may ma-report yung Big Fish. Meron pa kayong pag-asa? Big Fish, at saka yun na nga, yung mga safeguards kung paano yung infrastructure projects ang mga natenga dahil nga dito sa flood control scam. Okay? Samantala, iniutosan po ng Department of Agriculture ang pagsira sa mahigit 86.7 million pesos na halaga ng imported na pulang sibuyas mula sa China na inabandona sa Manila International Container Port. Sayang din naman. Binubuo po ang kargamento ng 26 na containers na may kabuuang 650 metric tons ng sibuyas o katambos po yan ng halos isang araw na konsumo ng bansa. Ayon sa Bureau of Plant Industry, inirekomenda ang pagsira sa mga sibuyas matapos mapatunayan sa laboratory test. Ayun naman pala na hindi ligtas kainin at pwede ito magdulot ng panganib sa kalusugan. Ay grabe, talaga pag made in China, no, Pati? Sinabi po ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel na mas mahalagang pangalagaan ang kalusugan ng Pilipino kaysa sa halagaan ng kargamento. Napag-alamang nasira ang mga sibuyas dahil sa matagal na pagkakatenga. Kaya naman, nagdulot na ito ng pagkabulok, pagkakaroon ng amag, pagbabago ng kulay at mabahong amoy. Nagbabala rin po ang Bureau of Plant Industry na pwede itong magdulot ng mga alalahanin sa logistical and biosecurity dahil pwede itong humantong sa kontaminasyon at infestation ng peste. Bakit naman kasi umabot ang ganyang katagal yung pagkatenga ng mga sibuyas? Hindi, tsaka yun na nga, kawawa na naman yung ating mga magsasaka, di ba? Import tayo ng import. Meron naman tayong sibuyas. Wala naman yata akong nabalita na shortage. Wala naman, oo. So ayan, tingnan mo, nakatenga na lang, nabulok na. Oo. Di ba? Kung kasi talagang kumukuha sila ng permit, why can't they do kaya business above board? No? Why do they like to shortcut? Parang ano na yata, nakasanayan na yung mga maling nakasanayan na sana naman na it's time for change. Ako naman parang, di ba, kung gagawa ka ng negosyo, dapat maayos na para tuloy-tuloy, di ba? Exactly, di ba? Hindi yung one hit wonder ka lang, makalusot. O sige, subukan natin ulit. Baka pwede tayo na naman makalusot na hindi magbayad ng tamang buwis. Kumbaga one day millionaire ka lang, pagkatapos wala na. Di sayang lang in-invest mo. Correct. Okay, sa ibang balita naman po, pinarangalan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony ang 7 atletang Pilipino na nag-iwan po ng legasiyang humubog sa kasaysayan ng Pilipinas sa larangan ng sports. Ito po ay sina Ramon Fernandez, Toyota, Mon Fernandez para sa basketball. Si Mansueto Onyok Velasco, boxing. At Isidro del Prado sa boxing. Adeline Dumapong sa Paralympics. Cesnil Mamiit sa tennis. Si Bea Lucero Luwelier sa gymnastics at taekwondo. At ang yumaong na si Eduardo Pacheco sa basketball at football. Kasabay po ng naturang pagpaparangal ang pagbubukas ng tabing sa Philippine Sports Commission House sa loob po ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Samantala, kinulang ang magkapatid na Carlos at Carl Eldru Yulo para makuha nila ng podium finish sa horizontal bar final sa Asian Gymnastics Championship. Naku, sayang. Nakuha po ni Carl Eldru ang ika-4 na pwesto sa finals at nakakuha siya ng score na 13.833. Sa mas mababa naman po ang nakuhang score ni Carlos na 13.500. At nakuha naman po ni Carlos ang ika-6 na pwesto sa parallel bars finals. Nako, di bale, don't lose hope. Di ba? Ano lang. Weather nga. Weather. Basta keep on giving your pushing. best. Di ba? And ano rin yan. God will do the rest. God will do the rest. Hindi ba pwede kasi lagi ikaw ang champion. Tama, Ikaw lagi di ba? gold medalist. Siyempre, minsan matatalo ka talaga. Pero it's part of sports naman talaga. You win some, you lose some. And losing some teaches you valuable lessons. Correct. Sportsmanship, yan. patience, endurance. Yan ang mga leksyon dyan. Naku naman, kala mo yung mga atleta. Oras! Alas 9:30 in punto na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, atleta ba to? Politika ito Political athlete. Kasi grabe yung mga ginagawa nitong ni Congressman. Ni Congressman Toby. Ayan ang ating suke, si Congressman Toby Tiangco mula po sa Navotas Rizal. Pag-usapan natin itong anti-dynasty bill sa pagbabalik po ng ASPS. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPS. Oras! Alas 9
9:33 na po ng umaga. Showbiz muna tayo ngayong Lunes. O, showbiz pasilip natin si Judy Ann Santos at ang mga anak na kasama napakapogi si Chris Hemsworth. O, Saan? wow! Ito, nagkaroon po ng hindi malilimutang karanasan si Judy Ann Santos at ang kanyang mga anak na sina Johan, Lucho at Luna matapos silang personal na makilala ang Hollywood superstar na si Chris Hemsworth. Nasaan? Sa ibinahagi ng mga larawan sa social media ng asawa niyang si Ryan Agoncillo, makikitang todong ngiti sina Juday at ang kanyang mga anak habang kasamang aktor na sumikat bilang Thor sa Marvel movies. Agad naman pong kinaaliwan ng mga netizen ang naturang pagkakataon at marami ang nagsasabing tila natupad ang pangarap ng pamilya na makaharap ang isa sa pinakasikat na artista sa Hollywood. Makikita po sa mga larawan ang masasayang bonding moment ng pamilya Agoncillo kasama si Chris Hemsworth kung saan kapansin-pansin ang excitement ng mga bata sa kanilang espesyal na encounter. Hindi rin napigilan ng mga tagahanga ni Judy Ann na magbigay ng positibong komento at reaksyon sa naturang tagpo. Si Thor! Di ba? Ang gwapo-gwapo ni Chris Hemsworth. Ikaw, if there's a Hollywood actor that you'd like to meet or see in person, who would that be? Oh, parang wala. Wala? Wala, ikaw. Ang corny. Gusto Hindi ko yung nga mga ako showbiz. Siyempre yung mga kaedaran ko. Brad Pitt, Tom Cruise. Ayun, dati nagustuhan ko si sino pa ba yung isang nagustuhan ko? Si Iron Clooney? Man. Ay. Hindi, Si Iron Man, si Robert Downey. Robert Downey. Yan ang mga gusto ko, mga pogi Akala talaga. ko George Clooney kasi inisip ko kaidaran mo. Oh, pwede rin si Diba? George. Pero in fairness, hindi. si Brad Pitt, pogi pa rin, Kaya no? nga, Brad Pitt, Tom Cruise, Cruise, tsaka parang si, hindi tumatanda. yun na nga, si Robert Downey. Yan Robert ang mga Downey time. Jr. Yan ang mga time Ang ko. si Robert Downey, ang gusto ko sa kanya, yung kanyang yung story niya. Oo, di ba? From Nagiging how drugs, nalunok na sa drugs. Nalugmok talaga, Oo, no? pero Akala mo wala na. nakabangon, Oo, di and ba? now he's like one of the How he was able to biggest, transform. yes. Correct. Ayun yung maganda. Ayun yung mga Correct. success stories na gusto You know, ko. I was in the States, di ba, 2 weeks ago. Napanood ko, there was a game show that we were watching. Alam mo kung sino yung host? Oh. Rob Lowe. Sino? Si Rob Lowe. Gwapo rin siya ng kabataan. Oo. Pero ngayon, siguro sa siyensya, tumigas na yung mukha niya. Siguro sa Napadami ng fillers. Oo, fillers. At saka Oo. parang hindi na siya nakakangiti na game Si show Rob pa yun. Lowe. Pero gwapo rin yun nung Gwapo, kabataan. oo. At naging voice sa Ayan na. SpongeBob SquarePants. Oh, ito, gwapo rin to. Oh, gwapo. Nako, Ayan, oo. gwapo. Lalo na kapag meron tayong 3-piece. 3-piece, puto, patis at pansit. At ang oras, alas 9:36 na po at kasama na po natin ang napakapoging congressman po ng Navotas City. Walang iba kung hindi si Kong Toby Chanco. Kong Toby, kamusta ka na? Good morning po. Hi, Papi. Hi, Ricky. Wow, umaga. Oh, di ba? Ang Good ganda morning, namin pa. Ay, teka lang, speaking of Oh. Kung Toby nakita ko yung pinost ng anak mo Bakit? Nakikipag-fit check ka Ah, fit check. Fit check. Oo. Yung outfit check ni Kong Toby, ang pogi. Ayun, Nakikipagsabayan ka sa mga hindi bagets, ha? magpapaiwan yan talaga. Ano yan, laging ayos. Oh. Anyway, ayos ba? Kung Toby, kayo ba kami napatawag, ayos na ba talaga yung anti-dynasty bill? Kasi sabi na marami, sige na, pagbigyan na natin, maski na medyo watered down, kesa sa wala. Pero marami nagsasabi, yung mga hardcore, hindi, dapat ngayon pa lang, maging stricto na tayo. So, Kong Toby, kasi ito nga, yung panukala ni Kong Sandro Marcos at saka ni Speaker Faustino D, na sila yung sumulong nito, no? What can you say about this? Do you agree that it's watered down, itong anti-dynasty bill? House Bill 8389. Yes, alam mo, simula pa lang, I already stated na may pag-aalinlangan ako dyan sa version na yan ng bill, no? Talagang watered down siya. Yeah. Pero at the end, I decided to vote yes. I will just explain why, no? Bakit ako hindi satisfied? Ang number one is, dapat pag gumawa tayo ng anti-political dynasty bill, dapat alam natin yung limits, kung ilan ba talaga ang pwede sa isang pamilya, di ba? Dito, sa anti-political dynasty bill na pinasa sa House of Representatives, pag titignan mo, mukhang apat. Yeah. Kasi sa national government, sa presidente, vice president, sa senador, isa lang per family. Okay? Yeah. Sa pagdating doon sa governor, sa probinsya, isa lang
bawat pamilya. So ibig sabihin, kung may governor, hindi na po pwede magkaroon hanggang doon sa kapatid na vice governor or bukal or board member. Okay. Okay. Oo. Tapos, yung sa isang posisyon naman doon sa mayors, hindi ka pa pwede magkaroon ng kapatid na vice mayor o ibig sabihin tatay, nanay, asawa, kapatid, lolo na vice mayor o konsehal. So Okay. isa lang. Oo. Pero the reason I'm saying mukhang isa lang, doon sa katabing munisipyo, Distrito. pwede ka, hindi, munisipyo muna kasi Munisipyo. mayor Okay. Katabing munisipyo, pwede ka magkaroon ng kapatid na mayor. Oh. So, hindi siya strictly isang mayor lang sa buong Pilipinas. Yeah. Okay. Pero ang pinakamalaking alinlangan ko is dito, sa House of Representatives. Okay. Kasi sa House of Representatives, pwede yung kapatid mo tumakbo sa kabilang distrito, yung tatay, nanay, asawa, kapatid, lolo mo, Yeah. pwedeng tumakbo sa kabilang distrito. Oo. At pwede rin isang district at isang party list. Party list. So lumalabas doon sa House of Representatives, Oo. walang limit, di ba? Yeah. May limit, hindi mo naman pwedeng sabihin, isang congressman lang, talaga namang isa lang ang congressman, di ba? So talagang District. doon sa unang tatlong nabanggit ko na posisyon, kahit papaano may nabawas, di ba? Sa senators may mababawas dyan. Sa governors, yung mag-asawa, magkapatid, magnanay, magtatay, maglolo, mababawasan yan. Sa mayors, ganun din, mababawasan yan. Oo. Sa House of Representatives, walang mababawas kahit isa. So, pag gumawa kami ng batas, hindi kami pwedeng gumawa ng batas na makikinabang kami. Pero pag tinignan mo, dahil exempted yung mga miyembro ng House of Representatives, di ba lumalabas na Unli. pabor sa House. sa member ng Unli. House of Representatives. Yes. Oo. Ngayon, paano mo pa hihigpitan yung doon sa ibang probisyon kung doon nga sa House of Representatives walang nabawas? So the reason lang na bumoto ako ng yes is ganitong ganitong explanation. Though may pag-aalinlangan ako, ang question is, alin ba gusto natin, yung hardcore na isa o dalawa lang? Yeah. Or hindi ba natin tatanggapin ito? Pag hindi natin tinanggap ito, hindi masisimulan at walang mababawas kahit ano. Di ba? Yeah. So, mahirap na boto but yung boto kong yun is para bigyan ng pag-asa na umabot siya sa BICAM. Yeah. Kasi Correct. pag umabot siya doon sa BICAM, Pwede pa. baka ma-realize, kaya doon sa explanation of vote ko, sabi ko, sana naman sa BICAM, simulan na nila doon sa House of Representatives na basta buong House of Representatives, walang magtatay, magnanay, magkapatid, mag-asawa o maglolo. Doon sa buong House of Representatives. Doon mo lang, pag ginawa mo yan, tsaka mo lang pwede higpitan pa yung ibang provisions. Kasi hindi pwedeng higpit ka ng higpit doon sa ibang provision. Tapos yung provision doon sa House of Representatives, ayaw nating Galawin. higpitan. Ngayon, yung isang reality kasi ng paggawa ng batas, sometimes hindi mo makukuha yung buong intent ng pinopose mong batas, di ba? Yeah. Madami kasing version yan eh. Pero ang nilabas na version ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms is itong version na ito. And I want to make it clear, hindi po ako miyembro ng Committee on Suffrage. So since yan ang linabas na version ng Committee on Suffrage, your choice is just to vote. Yes Or no. or to vote. No? Oo. So parang ang naging halimbawa ako dito is, for example, nagmungkahi ako ng tanggalin yung VAT. Yung 12% gawing 0. Tapos ang nilabas ng committee is 6%. Yeah. So from 12 gagawin 6, wag 0. Ang ibig sabihin ba nun, mag-no ako kasi gusto ko 0, hindi ko tatanggapin kahit yung 6 na hindi naman ideal, Yeah. na hindi naman
yung gusto ko, di ba? So ano siya, give and take siya pag gumawa ng batas. Compromise, no? It's a compromise. You have to Yes, compromise, di ba? Better, yun na nga, better that it's watered down kesa sa None at hindi all. pa naumpisahan. Kasi 38 years na nga itong nakatenga na walang paggalaw. So, at least ito, maski na papaano, makita natin na umuusad, maski na papaano. Yun na nga, it's not what we want. Dumating doon sa BICAM. Kasi Yeah. pag dumating siya sa BICAM, may pag-asa. Pag pinatay natin dito sa House, wala. Wala. Just because hindi tayo satisfied, ang mangyayari dyan. Just in the same manner, na pag nag-propose nga ako ng mas madaling maintindihan, mag-propose ako tanggalin yung VAT. Ang sabi ng committee at karamihan ng kasamahan ko is dapat 6% lang. Eh since ang gusto ko 0, ibig sabihin, ayoko ng 6. Oo. Eh di pag ayaw mo na 6, mapupunta sa 12, di ba? Eh mas mabuti na yung 6 kaysa 12, Kesa di ba? wala. Yeah, yun ang Oo. compromise. So in the same manner, ang gusto lang natin dito, yun sa kabila ng pag-alinlangan ko, mas pipiliin ko matuloy at masimulan ang reforma. Di ba? Kay man, Okay. totally di mababawasan. Kasi dito, may mababawas. So parang sabihin na natin, kung dati sinasabi nila na obese yung Yes. political dynasty, at Oo. least Trimmed down. mapapayat ng konti yung political dynasty kaysa manatili siyang Obese. obese. Correct. Yun lang yung akin. At Yeah. pag dinala sa BICAM, pag-uusapan, kasi malayo yung version ng Senate, sa, Yun na nga. sa Senate, dalawa lang eh. Oo. Dito sa amin, mukhang 4, pero it's not really 4. It can be more than 4. 4. Yeah. Hindi naman papayag yung Senate dun sa version namin. Yes, for sure. Magkakadebate yan, no? Yeah. So, it could meet somewhere in between. Yeah. Yeah. Oo. Okay. At least Pero- it gets it going. Oo. Yes. Yun lang naman yung punto ko. Okay. Okay. So kung sa pagdating po sa BICAM, sa tingin niyo po ba, ano po yung mas mananaig? Yung version po nila o yung version nyo? Pero meron din po nagsasabi na mas palatable daw for politicians yung version naman ng House of ng Congress than the version of the Senate. Ito po ba may pag-asa po na yung loopholes at yung weaknesses, yung pagiging watered down po ng version ng HOR ay ma-ayos po in BICAM? Because for now, konti lang po yung kilala ko sa senators na outwardly supporting the anti-political dynasty bill. Your thoughts, sir? Okay. First, kasi yung sa Senate, parang premature na malaman kung ano yung final version. Kasi wala pa silang final version eh. Hindi pa nila na-aprubahan yung version nila eh. So yung pinag-usapan natin na dalawa is the version of the committee. It is not yet the final version of the Senate. Diba? So ang una natin dapat malaman doon is what will be the final version of the Senate, no? But assuming, I'm just saying, para lang may comparison, no? Hindi ko sinasabing yung dalawa magiging final version, pero assuming yung dalawa maging final version, give and take yan. Hindi pa pwedeng, honestly, siyempre, walang pupuntahan yan kung ipipilit ng Senate yung dalawa. Kanila. Ipipilit ng House yung kanila, walang pupuntahan. So para matuloy yan, it will have to be give and take somewhere in the middle, di ba? Otherwise, magde-deadlock yan, di ba? So what is the best case scenario, sir? Ang pakiusap ko doon sa magiging miyembro ng BICAM sa House is we will have to really give some more, di ba? And yung giving some more will start doon sa gawin natin na isa lang ang congressman sa buong kongreso sa isang pamilya. Because, bakit? Yeah. Kasi sasabihin ng senador, sa amin, isa lang. Diba? Oo. Yung magkakapatid doon, matatanggal. Tapos kayo sa House, yung magkakapatid, ayaw niyong tanggalin. Oo nga. Diba? I mean, hindi fair eh, diba? Pero, fair eh. Vertical dynasty naman, ano? Oo. Kasi Kong Toby, no, ito nga si Senator Risa Ontiveros, ang tinutulak niya, dapat hindi talaga pagbawalan ang mga political families na tumakbo sa party list. Kasi the party list supposedly marginalized sector eh. So, how can you be, kunyari, the congressman of Navotas and then your brother or your wife is going to represent a party list, a party list. Yun, do you agree with that? Na at least dapat, hindi na dapat tignan ang party list ng mga political dynasty families.
out na because the mere fact that they're from a dynasty, it disputes already the term party list, which serves supposedly the marginalized sector. So, Kong Toby, do you agree with Yes, that? but liwanagin ko, baka kalain may kapatid akong party list. No. I'm just saying, example lang, di ba? Na kunyari Okay, ikaw okay. nga, congressman ka, dapat wala kang kamag-anak up to the second degree of consanguinity ang Yes. pwedeng tumakbo. 'Di ba? Kasi Yes. kanina you were saying pwede sa ibang distrito, 'di ba? Yes. Kasi iba, tapos pwede pa ang party list. Dapat Yes. hindi na tinitignan ng party list, dapat out of the equation na totally yan. Kasi dapat pang marginalized sector lang yan. And the mere fact nga that you come from a political dynasty, that's opposing. Hindi magkatugma ang marginalized at saka dynasty. Hindi, dapat, Pat P. But the reality is, madaming political dynasties, yung party list kanila na rin. Because Kaya nga. they have enough votes, di ba? Oo. They have enough votes to put up a party list. Kaya sila na rin na naggagawa ng party list, di ba? Oo. That's the reality. Kaya nga dapat gawin natin, whether party list o district, basta sa buong House of Representatives, isa lang. Isa na dapat lang. ganon. Oo. So talagang ikaw, yan ipupush mo na maski na ibang distrito, basta magkamag-anak, hindi pwede at all. Yeah, because yes. Because sa kasi Senado, otherwise, tingnan mo ha, Pat P. Oh. Pwede na nga yung tatay, nanay, asawa, kapatid mo na governor, di ba? Oo. So kung meron ka ng tatay, nanay, kapatid, asawa na governor, and then Ikaw pang kongresista. ikaw ang kongresista, yung kapatid mo, pwede mong patakbuhin doon sa kabilang distrito. Oo. Sobra na yun. Diba? Correct, oo. And syempre, since that district is under the same province at same yung governor nila, Yes. and the political dynasty that you're preventing and the political influence that you're preventing can still be influenced doon sa kabilang distrito. So, hindi siya equal playing field, di ba? Yeah, Kung yan yeah. yung sinasabi natin. Okay, so ako naman po, I want to veer away from this anti-political dynasty law. Dahil sabi ko kay Patpi, parang nakakaumay, para pare-pareho naman, walang nangyayaring kakaiba. Well, at least now, medyo umusad na nga po. Your thoughts, sir, kasi nabanggit niyo po yung party list. Are you in favor na talagang i-abolish na itong party list system? No, not abolish, but we will have to make sure na talagang yung intent ng Constitution na para doon siya sa marginalized Sector. Oo. talagang yun ang dapat manaig. So meron pa rin, you think talaga the party list system still serves a purpose po? Yes, basta we do it correctly at dapat manatili siya doon sa marginalized sector. Oo. Pero kung Toby, speaking of the party list system, 'di ba? Kasama 'yan sa LEDAC kasama 'yan sa mga priority bill po ng ng presidente. Pero parang hindi masyado maingay yung party list system kumpara po dito sa anti-dynasty bill. Where is it now? Ano na ang current state po ng party list system? Yung pag-review po, yung pag-amenda. I think yung legislative status niyan, if I'm not mistaken, nasa committee, no? Okay. But siguro yung committee talagang prioritize lang muna yung anti-political dynasty bill. So, since tapos na yung House of Representatives dito sa anti-political dynasty bill, then I think Yun ang pwede next. na pag-una ng pansin susunod yung Party List Reform Act. Oo. May question na before we let you go, Kong Toby, kasi sabi mo nga kanina, kung may pasa po itong anti-dynasty bill, sa Senado isa lang. Apat po ang magkakapatid. Binilang po namin ni Ricky, si JV at saka si Jinggoy, yung mga Villar, yung mga Tulfo, at saka yung mga Cayetano. Kung sakali may pasa, anong mangyayari po sa kanila? Hindi na sila na lang pwede ma-re-elect, but kumbaga hintayin na lang na matapos yung kanilang termino. Ganun ba mangyayari Yes, po doon? because they were elected. So magkakaroon yan ng Pat P, ng transitory provision, di ba? So hindi mo naman pwedeng putulin basta yung term nung na-elect. No? So patapusin sila, pero once it's in effect,
mamimili na lang na isa na lang sa... Pwede ang tumakbo. Oo. Kasi nakakagulat nga yun. Imagine sa Senado, 4 na magkakapatid. Diba? Parang sila na lang. So, not only that, Pat P. Oo. Not only that, sabihin mo sa yung version na ito, no? Ang ibig sabihin, hindi pwedeng presidente at senador na magkapatid eh. Yeah. So, si Presidente Bongbong Marcos at si Amy Marcos, ang magkapatid yun. Oo. Hindi mo naman pwede sabihin na pag napasa to, isa sa kanila Bababa. bababa, di ba? Oo. So there will have to be a transitory provision kung saan papatapusin yung term nila, and once natapos yung term nila, hindi na pwede na magsabay. Oo. Kasi syempre, Yes. hindi na nila ipapasayan kung maaapekto Yun yung na term nga, nila yung kanilang ngayon, di term. ba? No, I just wanted to make sure para at least klaro. Kasi mamaya may iba nagsabi, paano kaya yun? Kasi yung re-election, the mere fact, kasi yung mga senador, after your 6-year term, you can run for re-election again eh. So that means to say nga, you Somebody will has have to to give give way. in. Oo, you'll Somebody have has to to give give in. Yeah, but tingnan na, okay, ang mangyayari niya, assuming it is passed dito sa before the next election, di ba? 2028. It will depend ano yung transitory provision na gagawin doon sa BICAM. Ang sasabihin ba nila is it will be in effect in the next election. Oo. So in which case, ang ibig sabihin, yung isa bawat pamilya dapat matupad na sa susunod na election. Because let us make it very clear, any law that is passed cannot be retroactive, di ba? Yeah. So ibig sabihin, nahalal sila before the law, hindi mo naman pwede sabihin porket napasa na to, tanggal yung isa. Hindi pa pwede. Ang pangyayari nun, it will prevent them doon sa next election kung ang ilalagay doon is it will be in effect doon sa next national and local elections, which is 2028. Ayun. Sana nga right away, no, ASAP. Kasi mamaya sabihin nila, Dapat. yung transitory, next 10 years. hindi naman po pwede yung transitory next 10 years. Forthwith. Forthwith. No? Forthwith ang ilalagay. So, Hindi, up again for interpretation, dapat explicit. Next elections, dapat 2028, explicit I think dapat. I'm almost sure that it would be explicit. And I believe it should be in the next national and local elections. Kaya dapat medyo bilisan na to ng konti because by October 2027, filing na ng certificates of candidacy, correct. So, hindi na pwede pagtagalin to. Ano na ba tayo ngayon? June 2026, di ba? So, it's 1 year and A half. 5 months away. Yeah. And we don't know, someone might question it in court. Yeah. Diba? May So, entala na naman. So dapat may enough time na tapusin to. Ayan. Okay, maraming salamat Kong Toby. Thank you, At Kong. sana talaga yung anti-dynasty at saka yung Party List Reform Act ay may pasa talaga. Ako kontrang-kontra talaga ako dyan. At saka talaga dapat matalino na tayo maghalal ng ating mga politiko. Diba? If there's anything that we mambabatas. learned the past year, Yes. the past months Oo, even, di ba, oo. Kong? Dapat mas maging maayos na. Wais. Oo, ang Thank you pagboto very natin. much, Thank Kong you, Kong. Toby. Nice seeing you Okay, again. thank you, Pat B. Ingat. Thank you, Ricky. Thank you. Good morning. Ayan po, si Kong Toby Chanco, ang representative po ng Lone District of Navotas City! At alas 9:56 na po ng umaga, Ricky Girl! F Forever World Tour gaganapin po sa Philippine Arena. Tuloy na ang inaabang concert ng Taiwanese group na F Forever. Ay, F Forever pala sila. F Forever. Ano pa, yung Ngayon mo pala lang ibig sabihin F4. Ayun. Nagaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan sa June 27. Ay sa Live Nation Philippines, handa na ang production para sa kanilang World Tour stop sa Pilipinas na inaasang daragsain ng libo-libong tagahanga mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na sa Pilipinas. Wala na ngang ticket pag Ano daw, in an hour or less, nawala na daw. Grabe. Muli pong magbabalik sa entablado ang original members ng F4. Yung pala yung F Forever, natuwa naman ako na sila Jerian, Vic Chow, at Vanessa Wu na nakilala sa buong Asia dahil sa kanilang music at sa hit series ng Meteor Garden. Inaasahang tampok sa concert ang kanilang mga classic hits at isang malaking stage production na dinisenyo para sa mas immersive na live experience.
ng mga manonood. At ang oras, alas 9:57 na po ng umaga. At bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At bago tayo magpaalam, Ricky Girl! Yes, dito sa ESPN po, tandaan na mahalagang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At patuloy po tayong manalangin na sana po talaga makamit na po natin ang world peace. Amen. Amen. At susunod na po, ang Kada Umaga Girls. At mga alas 9:30 ng gabi, samahan niyo po ako sa Mata ng Agla International dito lang sa Net 25. Happy Monday! See you tomorrow, everybody!